Ang oras ay papahapon na naman sa bulubunduking munisipalidad ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Kamalas-malasan pa ay nagbabadya ang paparating na sama ng panahon. Dahil dito'y natataranta na naman ng buong mag-anak ng 45 anyos na mandirigmang si Azan. Ang 43 anyos niyang asawang si Adering ay hindi magkandaugaga sa mga dapat gawin. Bakas din sa mukha ng 10 anyos nilang nag-iisang anak na lalaking si Xander ang takot at kaba. Ay, Diyos ko! Hayan na naman ang ulan, Azan! Dumadalas naman yata ang pag-ulan dito sa baryo natin. Nakakatakot na. Malamang na magtitiis na naman tayo sa pananalasa ng mga kulog at kidlat. Tapos pa itong bahay na naman natin ang paboritong puntirehin ng mga kidlat. Paganda ka kagad ng suka, Adering. Wisik-wisikan mo kagad ang mga bintana at mga pintuan ng bahay natin. Haplusan mo na rin kagad ang anak mo sa batok at noon niya. Magsabi ka na rin ng ilang butil ng bigas at asin sa mga haligi. Ako na may ihahanda ko lang ang magagamit natin mga sandat at mga pangontra. Malamang nasisingit din ang mga aswang na gabunan sa pagsalakay. Ay, isa pa nga yung mga gabunan na yan. Wala na halos tayong pahinga sa maghapong pagpapakaalerto sa pag-alagala nila. Pati gabi, hindi na rin pinapatawad. Nakakahalata na rin ako na parang itong pamilya lang natin ang sinasalakay nila ng mas malala kumpara sa ibang bahay dito sa Balite. Di ko nga rin maintindihan, Adering. Ano bang meron sa pamilya natin? At parang ayaw tayong tantanan ng mga kidlat at mga aswang. Hindi kaya dahil alam nilang isa kang matinik na mandirigma? Sigurado akong kasabwat ng mga kidlat ang mga gabunan eh. Ikaw ang inuuna para kapag wala ka na, mas mapapadali nga naman ang pagsalakay at pambibiktima nila ng mga tao rito sa baryo natin. Hindi siguro, Adering. Hindi lang naman ako matinik na mandirigma rito sa baryo natin eh. Marami rin kami. Isa pa, imposibleng maging kasabwat ng mga gabunan ng mga kidlat. Takot din namang aswang na yun sa kidlat. Takot silang matamaan. Tsaka kung takot pala sila sa kidlat, bakit ilang gabi nang pasingit-singit sila sa pagsalakay kahit kumikidlat? Hindi ko nga rin lubos na maintindihan eh. Pero sigurado akong may matinding dahilan sila kung bakit napipilitan silang sabayan ng sama ng panahon. Tandaan mo, mabibili silang kumilos. Kaya kahit papaano nagagawa nilang makaiwas sa pagguhit ng mga kidlat. Habang nag-uusap sila mag-asaway, hindi nila pansin ang anak nilang si Xander na pasimpleng pumasok sa kanilang silid tulugan. Palinga-linga pa ito bago tuluyang isnara ang pinto. Dali-dali nitong nilapitan ng kanyang lumang aparador. Binuksan nito't may kung anong hinalungkat sa may ibaba at tagong parte nito. Tulad ng dati ay nanlaki na naman ang mga mata ni Xander nang makita niya ang hinahanap. Isang hugis pangil na kulay pulang bato at umiilaw ito. Namamanghang kinuha niya ito't iniangat sa ere. Pinakatitigan niya itong maigi habang napapanganga. Sa ginawang yun ni Xander ay lalong dumilim ang mga ulap sa labas at sunod-sunod na nagpalabas ng matatalim na mga kidlat ng kalangitan. Parang may sariling buhay ang mga ito na pilit pinupuntirya ang bahay ni na Xander. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay parang may kung anong puwersang bumabali sa direksyon ng mga ito. Sa halip na matamaan ang bahay ni na Xander ay nagsanga-sanga na lang ang mga kidlat at sa kalapit na mga puno na lang nagsitama. Ang isa pa nga'y tumama malapit sa tapat mismo ng bintana ng silid kung saan naroroon si Xander. Ay, Diyos ko! Hayan ang mga kidlat! Ang suka, Adering! Magwisi ka na dali! Saka ang anak mo! Asan pala? Diyos ko, nandyan lang siya sa tabi mo kanina. Hindi mo ba napansin kung saan nagsuot? Sige na, Adering. Kumuha ka na ng suka sa kusina. Ako na maghahanap sa anak natin. Muling gumuhit ang sunod-sunod na mga kidlat matapos ang katakot-takot at malalakas na dagundong ng mga kulog. Puro sa palibot ng bahay ni na Azan tumatama ang mga kidlat. Dinig na dinig nila ang malakas na haginit ng pagtama ng mga ito kung saan-saan sa labas. Nanginginig ang buong katawan ni Adering habang nagwiwisik ng suka at nagsasaboy ng butil ng bigas sa paligid ng kanilang bahay. Sinasamahan na rin niya ng pag-usal ng dasal ang kanyang ginagawa. Si Azan naman ay natataranta sa paghahanap kay Xander.
hanggang sa maisipan niyang pumunta sa kanilang silid tulugan. Si Xander naman, dahil sa labis na pagkamangha sa umiilaw na batong pula na hawak-hawak at tinititigan, ay hindi na niya namalayan ang pagpasok ng kanyang ama sa kanilang silid. Xander, anak, ano yung hawak-hawak mo? Sa gulat ni Xander nang marinig niya ang malakas na pagsasalita ng kanyang itay, ay mabilis niyang isinuksok sa bulsa ng kanyang shorts ang hawak na umiilaw na bato. Mabilis din siyang pumihit paharap sa kanyang nagtatakang itay. Ay, wala po itay. Laruan ko lang po ito na umiilaw. Pagkasagot ni Xander ay mabilis din siyang tumalikod. Inayos niya at isinara ang aparador. Si Azan naman, dahil sa kuryosidad, ay nilapitan niya ang anak para usisain kung ano ang bagay na hawak kanina ni Xander. Pero nang ibubuka na sana niya ang kanyang bibig, ay siya naman biglang malakas na pagtili ni Adering sa bandang kusina nila. Ay! Asan! Asan! Halika rito, dali! Ay! Humahangos na agad na pinuntahan ni Azan ang asawa. Isinabay niya sa pagtakbo ang paghugot sa nakasabit na buntot ng pagi sa dingding nang madaanan niya ito. Humugot din siya ng isang botelya ng pangontrang langi sa bulsa at bagya nitong pinihit pabukas. Adering! Anong nangyari? May gabunan, Asan. Dumaan kanina sa bandaro ng nakakatakot na anino niya. Pagkatapos ay mabilis na tumalilis palayo pagkasigaw ko. Muli ay gumuhit na naman ang matatalim na mga kidlat sa labas. Kasunod nito ay narinig ni na Azan at Adering ang sunod-sunod ding pagsingasing ng mga aswang na gabunan na gumagala at nagtatago sa labas. Pagdagundong naman ng kulog ay kitang-kita nila mula sa mga siwang ng banggerahan na mabilis na nagtakbuhan ng mga ito at nagkubli sa mga talahiban. Nagsunod-sunod pa ang pagguhit ng mga kidlat, eksaktong sa may tapat pa mismo ng banggerahan. Napatras na lang si Azan nang tatangkain sana niyang magsaboy ng pangontrang langis sa may banda roon. Naituloy lang niya nang matapos na ang mga kidlat. Tuloy sinabayan na rin niya ng pagsaboy ng suka at ilang butil ng bigas na inabot niya mula kay Adering. Ayoko na ng ganito, Asan. Kailan ba matatapos ang ganitong puro kidlat, kulog at mga gabunan na lang ang nakakainkwentro nating gabi-gabi? Ano bang kasalanan natin at parang pinaparusahan tayo ng ganito? Mahigpit na niyakap ni Azan ng asawa sa kahinimas-himas ang likod. Hindi sa pinaparusahan tayo, Adering. Wala naman tayong ginagawang kasalanan eh. Palagay ko may ibang ipinapahiwatig ito. Malaman lang natin kung ano ay magagawan din siguro natin ito ng paraan. Saka, huwag ka matakot. Tandaan mo, matinik naman dirigma ang asawa mo. Matinik ka nga, pero matinik din naman ang mga gabunan. Kung hindi lang sila takot sa kidlat baka nalintikan na tayo kanina. Napansin ko na parang alam nilang tatamaan ng kidlat ang kinaroroonan nila kanina, kaya inunahan na nilang tumakbo palayo. Mukhang tama ka, Asan. Hindi nga yata kasabwat ng mga gabunang yun ng mga kidlat. Parang pinoprotektahan tayo ng mga kidlat. Sabi ko nga, Adering, may mali sa mga kidlat at mga gabunan eh. Kailangan nating malaman ang pinakaugat ng lahat ng ito. Pakiramdam ko nagugulo ang balanse ng puwersa ng dilim at puwersa ng liwanag eh. Kasi nga, yung mga gabunan na yun, bigla-bigla na lang nagsusulputan dito sa Balite. Kailan pa sila nagkalakas ng loob na mapadpad dito sa hilagang parte ng Luzon? Alam naman nilang maraming mandirigma dito, mga gadang at mga pangkat etnikong namumugot ng ulo. Siguro dahil medyo bulubundukin dito sa lugar natin. May mapagtataguan kasi silang mga gubat. Paano yan? Medyo malapit din tayo sa gubat. Dapat yata lumipat na tayo, Asan. Gustuhin ko man, Adering, pero isa akong mandirigma ng lipi natin. May sinumpaan akong pangako sa pinuno natin na ipagtatanggol ko mga kababaryo natin sa harap ng mga panganib. Ano na lang ang ibabansag nila sa akin kapag lumipat tayo sa kapatagan sa ibang lugar? Natigilan si Adering. Nag-iisip. Ano kayang ibang solusyon sa problema nating ito? Kailangan natin ng ibang tao na makakatulong sa atin, Azan. Bakit, Adering? Wala ka na bang tiwala sa kakayahan naming mga mandirigma? Marami naman kami .
At mga batak kami sa pakikipaglaban, mapatao man o mga aswang. Oo, malalakas kayo, pero hindi sapat ang basta puwersa lang ng karaniwang tao. Ang punto ko ay hindi naman kasi normal na tao ang mga gabunan. May mga espesyal silang abilidad na wala sa tao. Kaya naisip kong kailangan din natin ng di pangkaraniwang mga tao na may espesyal ding kakayahan na tatapat sa mga gabunan. Si Azan naman ang natigilan at napaisip. Sabagay, may punto ka rin asawa ko. At may naalala ko dahil dyan. Ano? Anong naalala mo? Si Paring Goyo. Naalala kong may ikinuwento siya sa akin dati na kakilala niya raw na isang matandang antingero. Baka pwede tayong humingi ng tulong sa kanya para mapuntahan natin ang kakilala niyang yon. Napaismid si Adering nang marinig niya ang pangalan ng Paring Goyo ng kanyang asawa. Hihingi na naman tayo ng tulong sa kumpare mong yun. Alam mo namang sa tuwing hihingi tayo ng tulong doon, manghihingi pa ng kapalit. Ano na naman kayang hihingin nun kapag lumapit tayo doon? Kaya mo na. Sa ganun talaga ang kumpare kong yun eh. Ang importante ay mailapit niya tayo sa isang antingero. May kaunting ipon naman tayo rito. Kikitain pa naman natin ng pera. Hay, pinamimihasa mo kasi. Tsaka para rin naman sa baryo natin ang hinihingi natin na tulong ah. Ang kapal na lang ng mukha niya kapag humingi pa siya ng kapalit. Malamang na manghihingi talaga yun ng kapalit. Alam din kasi niya ang sitwasyon natin eh. Na tayo ang mas makikinabang dito dahil nga tayo ang lapitin ng mga gabunan at mga kidlat. Nakakainis talaga ang style niya eh. Sana na lang matauhan din yun isang araw na ang talagang pagtulong ay walang kondisyong kapalit. Bakit tayo kung tumutulong ay hindi naman ang hihingi ng kapa? Nahinto sa pagsasalita si Adering nang bigla nilang marinig ang malakas na sigaw ni Xander. Natataranta agad na tinakbo ni na Azan at Adering ang kanilang silid tulugan na kinaruroonan ni Xander. Ganun na lang ang gulat nila nang namataan nilang may isang aswang na gabunan na pilit binubuksan ang nakasarado nilang bintana. Gamit ang matatalas nitong mahahabang mga kuko, ay unti-unti nitong sinisira ang bintana. Halatang nanggigigil ito sa galit anupat nagbabaga ang mapupulang mga mata. Agad na sinugod ni Azan ang gabunang yon at mabilis na pinaghahataw ng hawak niyang buntot pagi. Kasabay nito'y sinasabuyan niya ito ng pangontrang langis mula sa hawak niyang botelya. Bunga nito'y napapaso ng matindi ang aswang at talagang napapaaringking sa sakit. Ganun pa man ay parang desperado naman ang aswang na talagang mapasok ang kanilang bahay. Nagpumilit pa rin itong sirain ang bintana. Adering, madali ka! Kunin mo ang bagong hasa kung mahabang itak sa tabi ng lalagyan ng bigas natin! Dali! Ikaw naman, Xander, anak. Magtago ka muna sa aparador, ha? At baka may ibang gabunan na dumating at bigla ka na lang kunin. Dalian mo! Agad nagsisunod sina Adering at Xander. Si Adering ay talagang takot na nagpapalinga-linga sa may kusina habang hinahanap ang mahabang itak na malapit sa lagayan nila ng bigas. Minamataan din niya ang banggerahan kung saan may nakita siyang gabunan kanina. Patuloy pa rin ang pagguhit ng mga kidlat sa may banda roon. Si Xander naman ay nagsusumiksik sa ibabang bahagi ng kanilang aparador. Nang magkasya'y maingat niyang isinara ang saraduhan nito. Habang nasa loob ay muli niyang inilabas ang ibinulsa niyang kakaibang bato. Muli ay napanganga na naman siya sa pagkamangha nang makita niyang nagliliwanag na naman ito. Napansin ni Azan ang pagtagas ng ilang liwanag sa mga gilid ng saraduhan ng aparador na pinagtataguan ni Xander. Ngunit hindi na niya inisip pa kung ano yon dahil sa kasalukuyan niyang pagsisikap na itaboy ang gabunan sa may bintana. At lalong nawala ito sa isip niya nang humahangos na dumating na si Adering dala ang mahabang itak. Heto, asan ang itak? Abutin mo! Awakan mo muna, Adering. Tapos yung latago dyan sa may dingding. Yan ang iabot mo sa akin, dali! Heto na, asan? Ano nang susunod mong gagawin? Ganito, Adering. Tatalian ko ang kamay ng aswang na ito gamit ang latigo. Pagkatapos, habang pinipigilan ko, ay tagpasin mo ang kanyang kamay gamit ang itak. Tututol pa sana si Adering dahil sa takot na makakita ng dugo.
Pero nang nakikita niyang nahihirapan na si Azan sa pagpigil sa kamay ng gabunan dahil sa kakaiba nitong lakas, ay napilitan din siya. Pikit matang pinuntiryan niya ang kamay ng aswang. Galit na napasigaw ang aswang nang matagpas ang isang kamay nito. Sa halip na umatras sana ay lalo pa itong naging porsigidong makapasok sa bintana. Sa kabila ng pagsirit ng masaganang maitim na dugo nito mula sa isang kamay, ay idinukwang din nito ang isa pa nitong kamay sa direksyon ni Adiring na ikinaalarma naman ni Azan. Adiring, umiwas ka! Huwag mo ngayon makalmot ka ng aswang at baka nakakahawa yung kalmot nila. Kung hindi pa pasipang itinulak ni Azan si Adiring, ay kamuntikan nitong madamba. At para hindi na maulit muli ang mga pagdambang yon, ay maliksing tinalian ulit ni Azan ang isa pang kamay ng aswang sa pamamagitan ng latigong nabahira na rin ng dugo. Ang paraan ng pagtali niya ay tulad lang din kanina. Iniipit niya ang kamay nito sa isang gilid ng bintana, sa kung saan may nakausling kahoy. Heto, Adiring, tagpasin mo ulit ang isa pa niyang kamay. Dali! Muling bumuelo si Adiring. Ngunit nang tatagpasin na sana niya ang natitirang kamay ng aswang, ay inunahan naman siya nito ng malakas na pag-umpog ng ulo nito sa ulo niya nang bahagya pa lang na makalapit siya rito. Nahilo si Adiring dahil dito at napasalampak sa sahig. Pero sakto naman pagkasalampak niya ay namataan niya ang botelya ng pangontrang langis na sandaling inilapag ni Azan para matalian ang kamay ng aswang. Hinagilap ni Adiring yon at nagsikap muling tumayo. Pagkaraan ay galit na sinabuyan niya ng langis ang pagkapangit-pangit na muka ng umaatungal na aswang. Umusok ang mukha ng gabunan at halos magwala sa pag-atungal. Kamuntikan pang mahila si Azan sa halos mapaigik sa hirap ng ginagawang paghila at pagkontrol dito. Dahil pati mata ng aswang ay nasabuyan ni Adiring. Ganun na lang ang pagpikit nito. Sinamantala yun ni Adiring para tutukan ng pagtagpas sa natitira nitong kamay. Ngunit nang ibubuelo pa lang sana ni Adiring ang hawak niyang mahabang itak, ay siya namang pagguhit ng matalim na kidlat mula sa madilim ng kalangitan. Mabilis itong tumama sa nagwawalang aswang sa may bintana. Napatuwid ang aswang at nagkikisay. Hindi pa nakontento ang mga kidlat at nagsunod-sunod pa silang gumuhit at tumama rito. Ang resulta ay tuluyang natusta ang aswang. Lumagapak ang katawan nito sa labas ng bintana at nagkadurog-durog. Matapos yo'y nagtuloy-tuloy pa ang mga kidlat at halos palibutan na ang bahay ni Azan. Hindi tuloy makuwang makalapit ang mga gabunan sa labas na tatangkain sanang ipagiganti ang sinapit na kanilang kasamahan. Dinig ni Azan ang nag-uulol nilang mga atungal na humahalo sa sunod-sunod na pagdagungdong ng mga kulog. Pagsapit ng kinabukasan, ay napagpasya ni Azan na puntahan kaagad ang kumpare niyang si Goyo para sa balak niyang pakikipagkita sa kakilala nitong matandang antingero. Lalarga na sana siya matapos makapagpaalam at magbili ng ilang mga bagay kay Adiring nang may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan pa ang mag-asawa. Nangusap ang kanilang mga mata kung pagbubuksan ba ang tumatao o hindi. Kailangan kasi nilang maging maingat at baka gabunan lang ang nasa labas at nagpapanggap lamang. Sino yan? Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa nang marinig nila ang boses ng kung sino man ang nasa labas ng pinto. Yun ay walang iba kundi ang 47 anyos na kumpare ni Azan na si Goyo. Natulad din niyang isang mandirigma. Ako ito, Maring Adiring. Naparito ako para kumustahin kayo ni Paring Azan. Agad na pinagbuksan ni Adiring ng pinto ang panauhin. Ikaw pala, Paring Goyo. Halika, pasok ka. Tamang-tama ang dating mo. Pupuntahan ka sana ng Paring Azan mo eh. Mabilis na pumasok si Goyo sa loob at agad isinara ni Adiring ang pinto. Uy, Paring Azan. Bakit ka nakagayak? Pupuntahan mo ba ako? Ako na may naparito para kumustahin kayo. Abay, pagkalalakas ng mga kidlat na nakita ko kagabi na sa banda rito na naman sa inyo nagsitama. Buong magnamag yata yun eh. Tapos, namataan ko rin yung grupo ng mga gabunan na
nakapalibot at nagsisipag-abang dito sa labas ng bahay ninyo. Salamat naman at mga buhay pa kayo. Akala ko napano na kayo eh. Nako, salamat naman pare at nag-aalala ka pala sa amin. Kamunti ka na nga kami mapasok ng mga gabunan kagabi. Pasalamat na lang kami at nagsilbi namang tagapagtaboy ng mga aswang yung mga kidlat kagabi. Kamuntikan din madambay tong kumare mo at ang inaanak mo si Xander. Ha? Ganun ba? Hindi rin talaga ako mapakali kagabi habang nakatanaw ko rito, pre. Gusto ko na nga sanang puntahan kayo para sa kloloan. Pero natakot ako dun sa matatalim na mga kidlat eh. Pati bang mga kapwa mga mandirigma pupunta sana rito. Kaso napipigilan nga ng banta ng mga kidlat. Siguradong maya-maya lang magpupuntahan din sila rito para kumustahin kayo. Malamang nga. Kaya nga sasamantalayin ko na sanang puntahan ka ngayon lang eh. Pero heto't ikaw na nga ang naunang magpunta rito. Ano ba sana ang pakay mo sa akin, pre? Siya, maupo muna kayo pare bago nyo ituloy ang pag-uusap nyo. Ipagtitimpla ko na rin kayo ng kape nyo. Salamat, Mare. At saka, Mare, huwag masyadong matamis ang kape ko, ha? Pagkaupo nila sa salas at pagkaalis ni Adring para magtimpla ng kape, muling binalingan ni Goyo si Azan. Ano nga sana ang pakay mo sa akin, paring Azan? Naalala ko kasi pare yung naikwento mo sa akin na kakilala mo. Ika mo na isang matandang antingero? Si Ka Isme. Yung nakatira sa bundok ng Sinapauan. Ang totoo naalala ko rin siya kagabi. Mukhang siya ang makakatulong sa inyo, pre. Isa pa nga siya sa dahilan kung bakit ako naparito Pwede ba natin siyang puntahan, pre? Bago nakasagot si Goyo ay dumating na ang tinimplang kape ni Adring. Oh, heto na ang kape nyo. Higupin nyo na habang mainit pa. May pandesal din, magsikuhan na kayo. Naku, salamat, Mare, ha? Walang anuman pare. Pasensya ka na kung kakaunti lang yung pandesal. Konti lang yun nabili ko kanina Naunahan ako at mabilis nagkaubusan sa tindahan Wala yun, Mare. Ayos lang. Paring Azan, kailangan mo na talagang mapuntahan kaagad si Ka Isme ngayong araw. Kaisme? Sinong Kaisme paring Goyo? Si Kaisme yung tinutukoy kong antingero kagabi na kakilala nga ni paring Goyo. Kaisme palang pangalan niya. Paring Goyo, baka pwede mo namang samahan sa kanya si Azan. Kailangan namin ng tulong ng isang antingero Alam mo naman ang sitwasyon namin, lumalala. Bago sumagot si Goyo ay pasimple itong napapakamot sa ulo na parang medyo atubili pa. Sasama kita kay Ka Isme, paring Azan, sa isang kondisyon. Alam mo kasi, kailangan ko ng pera ngayon Wala akong maiabot kay Mrs. Sasagot sana si Adring na halatang medyo nainis pero inunahan siya ni Azan. Iyon lang ba? Walang problema, pre. Mamaya aabutan kita ng pera. Basta ngayon mismo pupunta na natin si Ka Isme, ha? Ayos, pre. Sige, tara nang lumarga kung ganun. Sagot mo rin yung pamasahe, ha? Tsaka merienda natin sa biyahe. Mapakla ang mukhang bumubulong-bulong si Adring. Hindi talaga niya mapigilang kainisan ng kanilang paring Goyo. Sus, ang kapal talaga ng kalyo sa mukha ng taong ito. Kung hindi lang sana namin kailangan ng tulong ng isang antingero Ha? Ane? Parang may binubulong-bulong ka dyan. Parang may narinig akong kalyo. Pilit namang napangiti si Adring at nagpalusot. Wala yun pare. Ang tinutukoy ko itong mga palad ko. Feeling ko kasi parang biglang nagkakalyo. Nagtimpla lang naman ako ng kape. Ganun ba? Paring Azan, itong misis mo talaga ang layo ng konekta kong mag-joke. Kakaisang balde tayo ng kape para magkakalyo mga palad niya. Nakitawa naman si Azan habang palihim na binabantaan si Adring na wag nang kung ano-ano pa ang ibinubulong. Nako, ganyan talaga yung kumare mo, pre. Minsan basta na lang naibubulong ang nasa isip. May pagkaprangka pero may pagkabaliw rin minsan.
Pero nakakaliw naman pre. Sige, tara na pala pare. At hindi ko na mahintay na maibigay mo sa akin yung pera matapos natin mapuntahan si Kaisme. Huwag mo lang kalimutang magdala ng mga ilang pangontra at magsukbit ka na rin ng itak pandigma natin ha. Mahirap na. Baka makainkwentro tayo ng mga gabunan sa daan. Alam niyo na, maski umagi, pag-alagala sila Oo naman pre. Ito nga dala-dala ko na lahat. Hindi mo yata napansin. Talagang handa na akong lumabas kanina para puntahan ka nga sana. Ay, oo nga pala pre. Paano? Tara na. Ngunit bago sila tuluyang umalis, ay binilinan muna ni Azan si Adiring. Adiring, yung mga dati kong pangbilin sa'yo ha. Tuwing umaalis ako, palibutan mo ng mga pangontra ang bahay. Si Xander huwag mong hahayaang lumabas mag-isa ha. Sige na, Azan. Huwag mo na kaming alalahanin ng anak mo. Kabisado ko na lahat ng mga dapat gawin. Kayong dalawa ang mas mag-iingat at babiyahe pa kayo't aakyat ng bundok ng Sinapawan. Dumarga na nga ang magkumpare. Hindi naman ganun kalayo ang Sinapawan sa Balete, kaya agad din silang nakarating rito. Ang nagpatagal lang ng pagpunta nila sa bahay ni Kaisme ay ang pag-akyat ng bundok. Sa tuktok kasi ng bundok nakatirik ang bahay ng matandang antingero. Dumaan din sila sa parang gubat sa may paanan ng bundok dahil talagang maraming puno. Hindi rin sila naligaw o ginambala man lang ng mga elemento sa paligid dahil ang palatandaan ng daan papunta sa bahay ni Kaisme ay mga tanim mismo na pangontra sa mga aswang at mga elemento tulad ng makabuhay, ikmo at kung ano-ano pang erbal na mga halaman. Samantala, si Kaisme naman, habang papalapit sa munting kubo niya ang magkumpare, ay naramdaman na kaagad niya ang presensya ng mga ito. Napapakunot ang kanyang noo at naniningkit ang kanyang mga mata habang may kung anong iniisip. May negatibong puwersa kong nararamdaman sa kung sino man ang mga paparating sa bahay ko. Mukhang hindi maganda ito Naamoy ko rin ang bahagyang samyo ng isang gabunan. Dali-daling pumasok si Kaisme sa loob ng kanyang kubo. Iniwanan muna niya ang inaasikaso niyang mga talim na gulay sa kanyang bakuran. Agad siyang naglabas ng mga pangontrang langis at isinuot na rin niya ang kanyang makapangyarihang medalyon. Kailangan maging handa ako at baka may bumubuntot na gabunan sa mga dumarating kong bisita. Pamilyar sa akin ang enerhiya ng isa, pero ang isa medyo kakaiba. Hindi magandang rehistro sa akin ang isang yon. Nang muling lumabas si Kaisme, ay siya namang eksaktong nasa tapat na ng bahay niya sina Azan at Goyo. Magandang umaga po, Kaisme. Kumusta na po ang kaibigan kong antingero, ha? Ikaw pala, Goyo. Ano bang meron at nadalo ka na naman sa akin? Saka, sino pala itong kasama mo? Ay, teka. Sigurado ka bang purong tao yan, ha? Si Kaisme. Oo naman 100% purong tao po itong kasama ko Ay, siya nga po pala. Ang paring Azan ko po. Paring Azan, siya yung sinasabi ko sa yung mahusay na antingero. Si Kaisme. Magandang araw po sa inyo, Kaisme. Ikinagagala ko po kayo makilala. Magandang araw din naman sa iyo, iho. Dudang ininspekta ni Kaisme si Azan habang sila'y nakatayo. Siyempre nagtataka kapwa sina Azan at Goyo sa inaastang yun ni Kaisme. Kaisme, ano ang ginagawa nyo? Purong tao ho itong si paring Azan. Katulad ko po'y kasamaan ko din siyang mandirigma ng baryo namin sa Balete. Kung mapapansin nyo pareho kaming may dalang itak pandigma. Yang namumukol po sa bulsa niya, mga pangontra po ang laman niyan. Ay, ganun ba? Pero bakit? Bakit may negatibong enerhiya akong nararamdaman sa kanya? Saka medyo parang meron siyang kaunting amoy ng gabunan Nagtatakang nagkatinginan sina Azan at Goyo. Negatibong enerhiya? Amoy gabunan? Anong negatibong enerhiya at paano hong amoy gabunan ng kumpare ko? Napaamoy-amoy si Azan sa kanyang sarili at napasabay na rin sa kanya si Goyo. Nang maalala ni Goyo ang nakaraang gabi na pinagdaanan ng pamilya ni Azan, ay biglang kumislap ang kanyang mga mata nang may mapagtanto.
Baka ho nahawaan lang ng amoy ng gabunan ng kumpare ko, Kaisme. Ano? Paanong nahawaan, Goyo? Pakipaliwanag nga. Ikinuwento ni Goyo kay Kaisme kung papaanong pinalibutan ng mga gabunan ang bahay ni na Azan kagabi at kung papaano rin sila pinaglaruan ng matatalim na mga kidlat. Si Azan din ay napakwento ng tungkol naman sa engkwentro nila sa isang gabunan na nagpumilit pumasok sa bintana na kanilang bahay at kung paano nila ito pahirapang napatay. Matapos marinig ni Kaisme ang mga kwento ni na Azan at Goyo ay hinimas-himas ang balbasaradong babang napapatango-tango siya. Ganon pala nangyari. Kaya pala kapit na kapit yung amoy ng gabunan sa katawan ng kumpare mo, Goyo. Mukhang desperado mga gabunang yun kaya pati negatibong enerhiya nila ay dumikit na rin sa'yo, Azan. At ngayon naiintindihan ko na rin kung bakit narito kayo. Saka, tama lang na pinuntahan niyo ako kagad. Nagmamalaking binalingan ni Goyo si Azan matapos magsalita si Kaisme. Oh, kita mo na pre. Sabi ko na sa iyo, magaling talagang antingero si Kaisme. Nararamdaman kaagad niya kung may negatibong enerhiya kang dala o ano. Ay siya, magsipasok muna kayo mga iho at pag-usapan natin ang pakay ninyo. Pinatuloy ni Kaisme ang magkumpare sa sala ng munti niyang kubo. Dinulutan din niya ang mga bisita ng kaunting tuba. Wow! Grabe! Ang tamis nitong tuba ninyo, Kaisme! Na-miss ko talaga to. Baka pwede akong makahingi ng marami nito para maiuwi mamaya. Ay, wala namang problema, iho. 2 bote pa ang ibigay ko sa inyo kung gusto mo. Para naman maibenta mo yung isa at magkapera ka. Uy! Ayos! Salamat po kagad, Kaisme. Pati pala problema ko sa pera alam agad din nyo, ha? Muling binalingan ni Kaisme si Azan. Ikaw naman, Azan. Alam kong ikaw ang talagang may pakay sa akin sa inyong dalawa. Mukhang kailangan kong sumama sa'yo sa inyong bahay. Base kasi sa kwento nyo kanina may iisang bagay kasi na naroon sa bahay mo na pinagdidiskitahan kapwa ng mga gabunan at ng mga kidlat. Hindi kayo titigilan ng mga gabunan hanggat hindi nila nasisira ang bagay na yon. Ang mga kidlat naman ay hindi rin titigil hanggat hindi nyo napapagana ang enerhiya ng isang bagay na yon. Isang bagay? Anong bagay kaya yun? Nalilitong binalingan ni Goyo si Azan. Pare, alam mo ba yung bagay na tinutukoy ni Kaisme? Halata namang walang ideya si Azan kung kaya nalilito ring napapailing na lang siya. Wala akong alam na kakaibang bagay na meron sa amin, pare. Kaisme, alam niya na ho ba kung anong bagay yun? Base sa karanasan ko, ang ganong aksyon ng mga gabunan at ng mga kidlat tulad ng ikinuwento ninyo ni Goyo ay iisa lang ang ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin nun, Kaisme? May naligaw na mutyang bato sa pamamahay nyo, Azan. Siguro hindi nyo ito napapansin kaya pinoprotektahan din ito ng mga kidlat mula sa kamay ng mga gabunan na desperadong wasakin ito. Malakas ang kapangyarihan at enerhiyang taglay ng mutyang batong yon at naghihintay lang ng mapagana ito. Sobrang namangha kapwa si Goyo at Azan sa kanilang mga nalaman. Si Goyo ay may gusto pa sanang sabihin pero hindi na lang itinuloy at sinarili na lamang. Kakaiba rin ang kislap ng kanyang mga mata. Si Azan din ay biglang nangislap ang mga mata nang may maalala siya ng nakaraang gabi. Naalala niya ang anak niyang si Xander. Teka ho, Kaisme, may naalala ho ko kagabi. Ang sinasabi niyo bang batong mutya umiilaw o kumikinang? Mariin at sunod-sunod na tumango si Kaisme. Oo, Azan. Ang isang batong mutya naglalabas ng kakaibang kinang kapag may gusto itong iparating na mensahe sa humahawak nito. Umiilaw rin ito kapag tatangkain itong makipag-ugnayan sa may hawak nito para ito ay tuluyang mapagana. Pero sa kaso mo mukhang walang magpapagana ng batong mutyang yon. At saka teka, hindi mo naman ito hawak, hindi ba? Ramdam kong may ibang humahawak nito at naroon lang sa pamamahay mo Paring Azan,
Baka naman hawak ni Kumari o kaya ng inaanak ko yung mutyang bato. Mukhang delikado na iniwan natin sila ron. Palagay nyo, Kaismi. Talagang delikado rin sila kahit ngayong umaga pa lang. Tuso ang mga gabunan. Saka ang alam ko kaya na rin nilang manggaya ng mga tao, talagang gagawin nila yon kung kinakailangan. Lalo na't halatang desperado silang makuha at masira ang mutyang bato. Alam kasi nilang oras na mapagana ang bato magiging malaking banta yun sa kanila. Nako, kung ganun kailangan na naming umuwi, Kaismi. Delikado po palang mag-ina ko. Hindi po ako makakapayag na may mangyaring anuman sa kanila. Kailangan ko na ho silang protektahan. Tama yan, iho. Saka sasama rin ako sa inyo sa pagbaba. Taging antingero lang na katulad ko ang nakakalam kung paano mapapagana ang mga mutya. O siya, sandalit sisinupin ko lang ang mga pinag-inuman natin at bababa na tayo ng bundok, ha? May shortcut din tayong dadaanan. Yung mga bote ng tobacco pala, Kaismi. Huwag niyo kakalimutan, ha? Kailangan kong maibenta para magkapera naman ako. Ay, oo nga pala. O sige, ilalabas ko na. Dadagdagan ko na rin ng 2 pa para naman kay Asan. Samantala, pabalik sa baryo ng Balite, habang may winawalis na kalat si Adiring sa may labasan ng kanilang bahay, ay napansin niyang paparating na si Azan. Mukhang nakabalik na ito agad galing kina Kaismi. Oh, Azan, bakit kay bilis mo naman yatang nakabalik? Hindi kaya may nakalimutan kang dalhin? Medyo nag-aalangan pang sumagot si Azan. Palinga-linga rin ito sa paligid na parang may kung anong hinahanap o kung anong sinisiguro. Oo, Adiring. Tama ka. May nakalimutan nga ako. Ano naman ang nakalimutan mo? Tsaka nasan palang sukbit mong mahabang itak? Napansin din ni Adiring na walang nakabukol sa pamulsahan ng kanyang asawa. Baka hindi ka nakapagdala ng mga pangontrang langis. Pero sa pagkakatanda ko naman nakapagdala ka. Maumbok dati ang pamulsahan mo Bakit ngayon parang walang laman? Iniwan ko muna kay, paring Goyo. Halika nga muna sa loob. Tulungan mo akong hanapin yung batong mutya ko. Pero nang mapansin ni Azan ang isa pang walis tingting malapit sa pinto na nakabaligtad, ay may inutos siya kay Adiring. Ay, teka pala Adiring, pakibot mo nga saglit yung walis sa may pinto. May haampasin lang ako sa paligid natin na hindi nakikita. Parang may kung anong elemento kasi akong nararamdaman na umaligid Nagtataka man ay sumunod naman si Adiring. Iniisip niya na baka nga may kung anong elemento lang na gumagala sa paligid. Nawala sa isip niya ang silbi ng walis tingting na pabaliktad na nakatayo sa may pinto nila. Oh, heto. May nararamdaman ka pala, pero bakit ako'y wala naman? Sa pagtataka ulit ni Adiring at sa kanyang pagkagulat ay bigla na lang inihagis sa malayo ni Azan ang walis tingting. Ay hala, bakit mo naman biglang inihagis yun sa malayo, Azan? Lumipad kasi ng mabilis palayo yung elemento pagkaabot mo sa akin ng walis Kaya yun, sinamantala kong tirahin. Sayang nga lang hindi inabutan ng walis. Ganun ba? Teka at pupulutin ko lang ang walis. Ngunit pinigilan ni Azan si Adiring. Hayaan mo na muna, Adiring. Mamaya mo na pulutin. Pumasok na muna tayo at kailangan ko nang mahanap yung mutyang bato Teka, anong mutyang bato ang pinagsasasabi mo, Azan? Meron ba tayo nun? Meron, Adiring. Nasaan ba kasing anak mo? Nasa kanya yun Kay Xander? Wala akong alam na may tinatagong mutyang bato ang anak natin. Paano naman magkakaroon nun ng anak natin? Nakatunog na si Adiring nang muli siyang samaan ng tingin ni Azan. Naisip niyang kailanman ay hindi pa siya sinamaan ng tingin sa ganoong paraan ng kanyang asawa. May pagdududang nabubuo na sa kanyang isipan. May pagsubok sanang gagawin si Adiring para malaman niya kung ang totoong asawa niya ang kaharap. Pero hindi naman niya inaasahang biglang lalabas sa kanilang kwarto si Xander. Itay, nakauwi na po kayo kagad? Ang bilis niyo naman po pala. Biglang nangislap sa kakaibang paraan ang mata ni Azan.
Para bang nakasilip ito ng magandang pagkakataon. Oy, Sander anak, halika nga rito. May tatanong lang sa iyo ang itay. Masigla namang lumapit si Xander. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay biglang napahinto ng parang may kung anong nararamdamang kakaiba sa paligid. Para bang may di nakikitang puwersang pumipigil sa kanyang mga paa na humakbang. Halika anak, lumapit ka. Wala ka bang bilib sa tatay mo? Hindi po ako makalapit, itay eh. Ano pong nangyayari? Hindi ko po mayakbang yung mga paa ko. Napakunot ng ganun na lang ang noo ni Azan at malalim na napaisip. Kaya naman ay ito na mismo ang nagtangkang lumapit kay Xander. Ngunit bigla ring natigilan si Azan na makalapit na sana ito ng tuluyan kay Xander. Ihahakbang pa sana niyang muli ang mga paa pero katakatakang may kung anong puwersa rin pumipigil dito. Ang kaharap ni na Adering at Xander ay hindi ang totoong si Azan. Katunayay kadarating lang din ng totoong si Azan kasama si Goyo at si Kaisme. Eksakto pang napansin nila sa daanang naihagis kaninang walis tingting. May palatandaan yun na pamilyar kay Azan. Teka, bakit narito yung walis tingting ni Adering? Pinulot yun ni Azan at bigla siyang nakaramdam ng kaba nang may mapagtanto. Ang walis tingting kasing yon ay palaging baliktad na nakatayo sa may pintuan nila sa labas bilang pantaboy ng mga aswang. Namputya, ang mag-ina ko. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Sa gulat ni Kaisme at Goyo ay agad na kumaripas ng takbo si Azan. Napasunod din tuloy ng takbo si Kaisme at Goyo matapos silang nagtatakang magtitigan. Tara, Kaisme! Mukhang may aswang na nakasalisi sa bahay ni na paring Azan. Diyos ko, sabi ko na nga ba't may sasalising aswang eh. Bago pa man tuluyang makarating si Azan sa pinto ng kanilang bahay, ay muling naitayo ng pabaliktad ang pinulot niyang walis tingting at may pahagibis na lumabas ng kanilang bahay, na sa sobrang bilis ay parang bugso na lang ng hangin. Inunahan nito ang gagawin sana ni Azan dahil kapag nagkataon ay talagang makukulong sa loob ng bahay at may hirapan ng makalabas ang aswang na yon. Nadatnan ni Azan si Adering na nakalumpasay sa isang sulok habang umiiyak na yakap-yakap si Xander. Nang makita naman ni Adering ang humahangos na si Azan ay natulala na lang siya. Halatang hindi niya mawari kung lalapitan ba ang totoong si Azan o hindi. Sa takot na lang niya na baka isa pa rin itong impostor na aswang na ginamit lang ang itsura ng kanyang asawa. Mabilis na nilapitan ni Azan ang kanyang mag-ina. Kasunod naman ito ay magkakasunod na nagdatingan sina Goyo at Kaisme na nang mapansin naman ni Adering ay nakasiguro na siyang ang totoong si Azan na nga ang dumating. Kaya naman ay dali-dali nang yumakap si Adering kay Azan. Asawa ko! May sumalisi ritong kamukha mo! Ayos ka lang ba, Adering? Si Xander, wala bang nangyari masama sa kanya? Nag-aalalang sinuri ni Azan ang kanya mag-ina. At nang masigurong walang nangyari sa kanila ay napahinga siya na maluwag. Ay nako, mabuti naman at walang nangyari sa inyo masama. Mabuti na lang din at mabilis lang kaming nakabalik. Malamang isang aswang na gabunan yung nanggaya sa akin, Adering. Pero sigurado ka ba na walang nawawala o kinuha sa iyo yung aswang na yon? Sa anak natin. Mariing umiling-iling si Adering. Wala namang kinuha sa amin ng anak mo, Azan. Pero may bagay siyang hinahanap sa anak natin. Ewan ko kung ano yung tinutukoy niyang mutsang bato raw. Isa namang kukuha ng gano'n ng anak mo. Dahil sa naalalang muli ni Azan ang nakita niyang hawak kagabi ni Xander na umiilaw pa, ay agad niyang nilapitan ng anak. Xander, anak, nasaan yung mutsang batong nakita kong hawak mo kagabi? Sumagot naman ang naguguluhang si Xander. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa pagitan ni na Azan at Adering, pati na rin kina Goyo at Kaisme. Ano pong mutyang bato, itay? Saka hindi naman po mutyang bato yung hawak ko kagabi. Isa lang po yung umiilaw na bato. Nasaan nga yun, anak? Saan mo itinago yung umiilaw mong bato? Pwede ko bang makita, anak? Nag-alangan si Xander na sundin ang pakiusap ng ama. Natagalan pa bago siya sumagot. Pero
Baka hindi na ninyo ibalik sa akin, itay eh. Parang matalik ko na rin po kasi yung kaibigan. Tuwing gabi po may ibinubulong ito sa akin. Sa sinabi ni Xander ay makahulugan nagkatinginan sina Azan, Goyo at Kaisme. Ano ang ibinulong sa iyo, anak? Wag na wag ko raw po siyang iwawala at di ko raw po siya pwedeng ibigay kahit na kanino. Sabay pang napatango sina Azan at Kaisme. Mabuti naman kung ganun, anak. Hindi kasi basta-bastang bato ang nasa iyo. At siya nga pala, anak. Kasama pala namin si Kaigme. Isa siyang antingero. Antingero? Ano pong antingero? Ang antingero, anak, ay isang taong mayroong kapangyarihan. May kakayahan siyang kontrahin at kalabanin ng mga aswang at iba pang masasamang elemento. Marunong din siya tungkol sa mga batong mutya na tulad ng nasa iyo. Batong mutya po ba talaga ito, itay? Saka ano po bang batong mutya? Hindi pa po ninyo ako nasasagot eh. May kapangyarihan po ba yung batong mutya? Si Kaisme ay hindi na nakatiis. Nilapitan na rin niya si Xander. Azan, ako na ang bahalang magpaliwanag sa anak mo. Tumampi si Azan at hinayaan si Kaisme na tuluyang makalapit sa harap ni Xander. Iho, ang batong mutya, may karga itong kapangyarihan. Katulad ng sinabi mo kanina, may kakayahan talaga itong kausapin ka. Pwedeng pabulong o kaya sa isip mo. O kaya naman kakausapin ka sa panaginip. Ay, opo, sa panaginip ko po nakakausap ko nga rin po yung umiilaw kong bato. At ano naman ang napag-usapan nyo ng batong mutya mo? Hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin eh. Pero ang sabi po sa akin ng bato, ako raw po yung napili niyang maging kaibigan. Kasi raw po, dumadami ang mga aswang. Ako raw po ang tatalo sa kanila. Nakakatakot nga po yung pagkakasabi niya sa akin eh. Ipinakita pa po niya sa akin yung mga iba't ibang itsura ng mga aswang. Nakakatakot po talaga yung mga itsura nila. Tama. Ikaw nga ang napili, iho. Saka, alam mo bang kung bakit lumilitaw ang isang mutyang bato? Bakit nga po ba? Katulad ng sinabi mo kanina, dumadami na kasi ang mga aswang na nambibiktima ng mga tao sa mga baryo rito sa lugar natin. Kung patuloy silang dadami at walang taong may sapat na kapangyarihan na pipigil o lalaban sa kanila, baka maubos na ang mga tao. Hindi na magiging balanse ang puwersa ng mabuti at masama. Ang mga kaluluwa ng mga nabiktima ng mga aswang sumisigaw ng hustisya. Nagsasama-sama ang sigaw nila sa hagin. Kapag nakidlatan nito, may nabubuong mahiwaga o makapangyarihang bato. At yun na nga ay ang isang mutya. Pagkatapos, ang makakapulot nito ang siyang pinili mismo nitong magsasagawa ng kanyang misyon. Ay, ganun po pala. Pero, paano ko naman po matatalo ang mga aswang Bata pa lang po ako. Hindi pa nga po ako natuturuan masyado ni Itay na maging tulad niya na isang magaling na mandirigma Pero gusto mong talunin ang lahat ng mga aswang, iho? Ay, opo, siyempre. Naawa na nga po ko sa mga kababaryo natin Lagi nilang pong may namamatay halos araw-araw. Kahit natatakot po ko sa mga aswang, lalabanan ko pa rin po sila kung may kapangyarihan lang po ko at may magagamit na mga sandata. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Kaisme sa naging sagot na yon ni Xander. Ganon din naman sina Azan, Adiring at Goyo. Magaling. Galing, iho. Yan ang dahilan kung bakit ka napili ng batong mutya na nasa sa iyo ngayon. Saka, malamang may iba pa itong nakita sa iyo maliban dyan sa kasagutan mong kakalabanin mo rin ang mga aswang at tapusin ang kanilang pambibiktima rito sa mga baryo. Pero, nasa na ba yung batong mutya mo, iho? Hindi ko po pwedeng ibigay yung kahit kanino Yung po ang bilin sa akin ng bato ko. Sumingit na si Azan. Anak, hindi naman kukunin sa iyo ni Lolo Isme yung bato mo. Titingnan lang niya para malaman natin kung anong klaseng mutya ba yun o ano.
Kailangan mapagana ang makapangyarihan ng bato. Hindi mo kasi yung basta-basta mapapagana eh. Isang antingero lang na tulad ni Lolo Ismimo ang may kakayahang makapagpagana nun. Tama, iho. At kapag napagana ko na ang bato, ituturo ko na rin sa iyo ang iba pang bagay tungkol dito para mas mabisa mo itong magamit. Nag-isip-isip si Xander. Tinitimbang niya baga ang lahat ng sinabi ni Ka Isme. Samantalang si Goyo ay tahimik lang na nakikinig sa usapan at parabang tinatandaan niya ang lahat ng impormasyong narinig. Si Adiring naman ay kanina pa gustong sumingit. Yun lang ay umuurong lagi ang dila dahil wala namang gaanong alam tungkol sa mga mutya o kahit tungkol sa mga antingerong katulad ni Ka Isme. Nang sa wakas ay nakapagdesisyon na rin si Xander. Ganun po ba? Sige po, kukunin ko lang po yung mutya kong bato sa pinagtaguan ko. Pumasok si Xander sa kanilang silid tulugan at kinuha ang kulay pula niyang mutsyang bato. Pagkalabas niya nito'y agad itong umilaw-ilaw ng marahan. Dali-dali niya itong ipinakita kay Ka Isme. Napawawang ekspresyon ng mukha ni Ka Isme nang masilayan niya ang umiilaw na mutsyang bato ni Xander. Ganon din ang naging ekspresyon ng mga mukha ni Azan, Adiring at Goyo. Si Goyo ay may kasama pang pagkasabik sa kanyang mga mata. Inabot ni Xander kay Isme ang mutsyang bato. Ito po ang bato ko. Tingnan nyo, umiilaw-ilaw. Sinuri ni Ka Isme ang mutsyang yon. Ang kulay nito, ang hugis, pati na ang bigat nito. Pumikit din siya ng mariin at pinakiramdaman nitong maigi. Walang ano-ano'y napadilat bigla ang kanyang mga mata nang may bulong na hudyat siyang natanggap mula rito. Nagtatanong nga ang mga mata ni Azan na napatitig kay Ka Isme. Ano ho, Ka Isme? Bakit para ho kayong nagulat? Kasi binulugan ako nitong mutsyang bato eh. Panahon ng araw para paganahin ko ito. Simula sa nangyari raw sa isa sa mga kasamahan ng mga gabunan kagabi, malamang daw na maging mas mabangis pa raw sila sa pagsalakay sa mga susunod na gabi. Kung ganun po pagganahin na ninyo Ka Isme. Ituro na po ninyo kay Xander ang mga dapat nyong ituro. Tama, pero kailangan kaming dalawa lang sa isang silid. Isasagawa ko ng ritual. Saan ba kami maaaring bumukod, Azan? Sa wakas ay nakasingit din si Adiring. Siya ang sumagot sa tanong ni Ka Isme. Nako, dyan na po kayo sa kwarto namin, Ka Isme. Isara na lang po ninyo ang pinto. Kami naman ho'y maghihintay na lang dito sa labas. Oho, Ka Isme. Tuloy, magbabantay na rin kami at magmamasid-masid sa paligid. Baka may mga gabunan bigla na lang umatake habang nagsasagawa kayo ng ritual eh. Adiring, mahal. Maglabas ka nga ng mga pangontrang lagis at abutan mo sina Ka Isme at Xander para naman may proteksyon sila. Nako, hindi na kailangan, Azan. Nakalimutan mo na ba na may dala rin ako mga pangontra? Isa pa may suot din akong medalyon. Wala rin mga gabunan sa paligid dahil wala namang hudyat sa akin itong medalyon ko. At yun na nga, magkasamang bumukod sa silid tulugan ni Azan sina Ka Isme at Xander at isinagawa ang ritual para tuluyang mapagana ang batong mutya ni Xander. Inutusan ni Ka Isme si Xander na ilahad ang kanyang mga palad habang hawak ang kulay pulang mutsyang bato na yon na ayon kay Ka Isme ay mutya ng talim ng kidlat. Matapos ay isinalikop naman ni Ka Isme ang kanyang mga kamay sa nakalahad na mga kamay ni Xander. Pumikit ka ng mariin, iho, at uusal ako ng ritual. Wag na wag mong ididilat ang iyong mga mata, ha? Habang sumasambit ako ng dasal. Sa huli ng sasambitin kong dasal, kapag narinig mo ang salitang omino, bigkasin mo rin ito ng 3 ulit. Pagkatapos noon, ay saka mo lang pwedeng idilat ulit ang iyong mga mata. Uulitin ko, ha? Wag na wag mong ididilat ang iyong mga mata hanggat hindi ko pa natatapos ang dasal. Kahit na ano pang maramdaman mong kakaiba sa paligid mo, sa katawan mo basta pumikit ka lang, ha? Opo,
Saka ano po ba kasi ang mangyayari kapag bigla kong naidilat yung mga mata ko? Ay dako, pabubulag ka iho. At posibleng tanggihan ka na ng mutyang bato. Gusto mo bang sa iba mapunta yung mutyang bato mo? Mariing umiling si Xander at parang maiiyak. Naku, ayaw ko po siyempre. Mahal ko po yung mutya kong bato eh. Eh kung ganon, sundin mo lang maigi yung sinasabi ko. Naintindihan mo ba ako, iho? Opo, naiintindihan ko po. Oy, sige nga. Ulitin mo yung mga sinabi ko sa'yo kanina na wag mong gagawin. Tumahimik pa muna si Xander bago sumagot. Halatang kinakabahan na rin siya. Ang sabi niyo po, wag na wag kong ididilat ang mga mata ko hanggat hindi pa natatapos ang dasal ninyo. Ididilat ko lang po ang mga mata ko kapag nasambit ko na rin ng 3 beses yung salitang umino. Kapag narinig kong binikas nyo yon, tama po ba? Ayan, tama iho. Tapos, kahit ano pang maramdaman mo ha, o iba pang marinig mo liban sa pagdarasal ko huwag mo lang papansinin. Huwag mo pa rin ididilat ang mga mata mo ha, naintindihan mo ba? Opo, Lolo Isme, naintindihan ko na po. Basta ang dasal lang po ninyo ang tututukan ko. Kung ganun sisimulan ko na yung munting orasyon o dasal. O sige na, ipikit mo na yung mga mata mo. Sandali munang pinakiramdaman ni Ka-Isme si Xander. Nang matiyak niyang seryoso na talaga ang bata ay inusal na niya ang orasyon. Habang nasa kalagitnaan ng orasyon si Ka-Isme, ang pulang batong mutya ay unti-unting naglalabas ng kulay pulang liwanag na parang mumunting mga kidlat. Unti-unti itong gumagapang at kumakalat sa kamay ni Xander at hanggang ang buong katawan niya ay mapalibutan nito. Napapakislot si Xander dahil sa kakaibang sensasyon dulot ng mumunting mga kidlat na yon. Gumagalaw-galaw mga talukop ng kanyang mga mata na parabang natutokso siyang imulat ang mga yon. Pero diniinan pa niya ang pagpikit nang maalala ang mahigpit na bilin sa kanya ni Ka-Isme. Ang sumunod na nangyari, biglang may puwersang umuuga-uga ng magkasalikop na mga kamay ni Ka-Isme at Xander. Parang pilit na pinaghihiwalay ang kanilang mga kamay. Dahil dito'y alertong hinigpitan pa lalo ni Ka-Isme ang pagkakakapit ng kanyang mga kamay sa munting mga kamay ni Xander. Pagkaraan ay mabilis na niyang itinuloy ang sinasambit na orasyon. Mas lumakas din ang kanyang boses dala na rin ng nagsisimulang gumapang na kakaibang lamig sa kanilang katawan ni Xander. Muling nagbigkas ng orasyon si Ka-Isme. Nang marinig nga ni Xander ang huling katagang sinambit ni Ka-Isme na umino, ay halos pasigaw pa niyang inulit ito ng 3 beses. Umino! 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 Ora mismo ay biglang unti-unting hinigop ng batong mutya ni Xander ang mga mumunting streaks ng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan. At pagdilat naman niya ng kanyang mga mata ay nagulat si Ka-Isme. Paano'y biglang naging kulay ginto ang mga mata ni Xander. Tapos ang hugis ng mga iris ng kanyang mga mata ay parang sa kidlat at ang mga ito'y kulay matingkad na pula. Diyos ka! Anong nangyari sa mga mata mo, iha? Gulat na gulat naman si Xander sa naging reaksyon ni Ka-Isme. Bakit po, Lolo? Ano pong nangyari sa mga mata ko? Abay, nagbago ang itsura ng mga mata mo. Naging kulay ginto at may hugis kidlat na pula sa gitna. Ibig sabihin yan pumasok na sa iyong enerhiya at kapangyarihang taglay ng batong mutya mo. Hindi ko akalain ganyan pala kalakas at nabago pa ang itsura mo. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganito, ha? Sa sinabi ni Ka-Isme, ay dali-daling humarap si Xander sa salamin ng kanilang aparador at pinagmasda ng sarili. Talagang napaawang ang kanyang bibig nang mapagtantong totoo nga ang mga sinabi ni Ka-Isme. Napatras pa nga siya dahil sa talagang hindi siya makapaniwala. Ay, grabe! Ako po ba ito, Lolo Isme? Parang hindi na po ako ito, ah! Tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig si Ka-Isme at nilapitan si Xander. Tinapik pa niya ang balikat nito. Ikaw na ikaw yan, iha.
Nalagyan ka na kasi na kapangyarihan ng Muchamong bato ng talim ng kidlat. Hindi ka na ngayon basta isang karaniwang bata lang. At saka teka, wala ka na bang ibang nararamdaman sa sarili mo? Pinakiramdaman naman ni Xander ang kanyang sarili. Meron po, Lolo Ismi. Ano? Ano pa yung nararamdaman mo? Hindi ko po may paliwanag eh. Basta para pong may iba pa po akong katauhan na nasa loob ko. Nararamdaman ko rin po yung paghinga niya sa loob ko. Saka parang ang sarap at ang gaan po ng pakiramdam ko. Napangiti ng maluwag si Ka Isme. Ang totoo'y ganoong-ganoon din ang naramdaman niya nang unang mapagana niya ang kanyang medalyon. Katulad lang din pala ng pagpapagana ng kapangyarihan ng Mutyang Bato. Nakasanib na kasi sa'yo yung espiritu ng Muchamo, iho. Wala ngayon na. Katulad na kitang alagad ng kapangyarihan ng liwanag. Maya-maya lang sisimulan na ng espiritong nasa iyo na ituro sa iyo yung mga kapangyarihang taglay nito. Kusa mo ng may isip at mapapagana ang mga ito kapag kailangan. O kung uutusan mo ito sa isip mo. Bubulong-bulungan ka na rin ito ng direkta ng mga dapat mong gawin. Iwasan at marami pang iba. Wow, ang galing naman po. Nakakatuwa po pala na magkaroon ng batong mutya, no? Sa ngayon yan, iho, dahil hindi ka pa napapalaban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento sa paligid. Biglang napabuntong hininga si Xander. Alam ko po yan, Lolo Ismi. Saka baka nakakalimutan niyo pong anak po ko ng isang magaling na mandirigma. Kahit papano po naturuan na rin po ako ni Itay ng mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sumasama-sama po kaya ako sa kanya minsan sa pakikipaglaban. Minsan din pong kinalaban niya ang mga aswang na gabunan. Nakita ko po yun kung paano niyang hinarap ang mga ito eh. Kahit papaano po, may alam na po ako. Magaling, iho. Saka, huwag ka mag-alala. Higit pa sa pakikipaglaban sa mga aswang ang ituturo sa iyo ng kapangyarihan ng Muchamo. Basta, pakiramdaman mo lang lagi ito, ha? Tatandaan mo, nasa loob mo na mismo ang pulang bato. Wala nang makakaagaw nito sa iyo. Nagulat doon si Xander. Nagtatakang hinanap pa niya ang pulang batong hawak pa niya kanina. Ay, nawala na po pala yung bato ko. Nasa loob ko na po talaga yun. Nasisihang tumangutango si Ka Isme. Naku, paano ko po yun mapapalabas uli, Lolo Isme? Hindi mo na ito kailangan palabasin pang muli, iho. Habang buhay mo nang nasa sa loob mo yan. Ibang klase mutyang yang nasa iyo Hindi siya pangkaraniwang mutya na basta-basta na ipapasa sa iba. Ay, ganun po pala. Ano po ang susunod na gagawin? Dito na sumeryoso muli si Ka Isme. Kailangang ihanda mo na ang iyong sarili, iho, sa mga kakaharapin mo mula ngayon. At ngayong napagana na natin ang mutya mo, alam kong nararamdaman na rin ito ng mga aswang na gabunan na gustong sirain ito. Mas lalo na sila magiging mabangis at agresibo sa pambibiktima sa mga tao. Magiging alerto rin sila at mas tuso para lihim kang talunin. Agad-agad po na ganun na mangyayari? Oo, iho. Pero huwag kang matakot at mag-alala. Hanggat hindi ka pa gaanong sanay, nandito lang kami para alalayan ka. Saka mula rin ngayon dito na lang muna ako makikitira sa inyo. Bilang isang antingero, tayo ang dapat magsama laban sa mga aswang na gabunan. Walang ano-ano, habang nagsasalita pa si Ka Isme, ay bigla na lang gumuhit ang isang matalim na kidlat sa labas. Kasunod nito ay isang malakas na dagundong ng kulog. Talagang nagulat silang lahat na nasa loob ng bahay. Dali-daling nagbukas ng bintana si Ka Isme at tiningnan ng kalangitan. Makaraan ay binalingan niya si Xander. Alam na nga ng pinuno ng mga gabunan na tagumpay na nating napaganang mutya mo, Xander. Dito na mag-uumpisa ang totoong laban natin sa mga aswang na yon. Sigurado kung mamayang pagkagat ng dilim magsisimula na silang maghasik ng katakot-takot na lagim. Kailangan na natin kumilos kagad.
kailangan mabigyan natin ng babala ang mga kababaryo nyo rito. Lalabas na sana ng silid sina Ka-Isme at Xander para harapin sina Azan, Adering at Goyo, pero natigilan saglit si Ka-Isme. Ay, siya nga pala, iho. Pakiramdaman mo rin kung ano mang ibubulong sa iyo ng mutya mo sa loob mo, ha? Sigurado kung agad-agad na may ipaparating sa iyo yon. Maski ako pakikiramdaman ko rin ng itong medalyon ko. Saka ano man ang ibubulong sa iyo, ay ipaalam mo kagad sa amin, ha? Magtiwala ka lang sa mutya mo. Opo, Lolo Isme. Tatandaan ko po palagi yan. Kinakabahan po ako. Pero, ewan ko po. Parang gustong-gusto ko naman pong makipaglaban. Parang may naiisip na po akong mga paraan. Ginulo ni Ka-Isme ang medyo kulot na buhok ni Xander. Magandang senyales yan, iho. O siya, sige. Tara nang lumabas. Nang tuluyan ng makalabas sina Ka-Isme at Xander at makita ni na Azan, Adering at Goyo ang nagbagong itsura ni Xander, ay isa ang kanilang naging reaksyon. Gulat na gulat at hindi makapaniwala. Xander, anak, ikaw na ba yan? Diyos ko po, anong nangyari sa mga mata mo, anak? Ka-Isme, anong ginawa mo sa anak ko? Namputya. Anong klase mga mata yan? Nakakatakot naman. Ipinaliwanag ni Ka-Isme kung ano ang nangyari kung bakit naging gano'n ang mga mata ni Xander. Sumanib na kasi mismo kay Xander yung mutya ng talim ng kidlat. Kung mapapansin nyo may hugis kidlat sa mga mata niya. Tingnan nyo. Lubang makapangyarihan ang taglay niyang mutya. Kaya asahan na ninyong masasaksihan natin kay Xander ang kakaiba niyang mga abilidad at kapangyarihan. Hindi na siya basta pangkaraniwang bata lang. Sa kanilang narinig ay tuwang-tuwang binalingan ni Azan si Xander. Wow, anak, astig mo na ngayon ha. Daig mo na ang iyong itay ha. Alamang na magiging mas mandirigma ka pa ngayon kaysa sa amin ni Ninong Goyo mo. Abay, parang hindi yata ako makakapayag niyan. Dapat ako rin magkaroon ng mutya. Baka naman pwedeng ipahiram mo rin sa akin yung mutyang bato mo, na anak. Ay, oo nga pala, nakasanib na pala sa iyo yung mutyang bato. Sayang. Ay, salamat naman at meron na tayong pantapat sa mga salot na mga aswang na gabunan. Kaya Xander anak, galingan mo ha. Ubusin mo ang lahi ng mga gabunan. Sa puntong ito'y naalala ni Ka-Isme ang pakay ng kanilang paglabas. Ay siya nga pala, Azan, Goyo, Adering. Kailangan natin kumilos kagad. Nakita naman siguro ninyo yung kakaibang pagguhit ng kidlat kanina kahit wala namang madilim na mga ulap sa kalangitan. Senyales yon na alam na ng pinuno ng mga gabunan na napagana na natin ang batong mutya ng talim ng kidlat. Malamang na nagpupulong na sila ngayon kung paano ang gagawin nilang pagsalakay at kung paano nila tatalunin si Xander. Talagang agad-agad ho? Oo, Adering. Sigurado kung pagkagat ng dilim maya-maya sasalakay kagad sila. Kaya kailangan natin balaan kagad ang mga kababaryo ninyo para makapaghanda sila. Kayo, Azan at Goyo, kailangan din yung sabihan ng mga kamandirigban ninyo, ha? At magsipaghandaan na rin kayo. Pahiran ninyo ng mga pangontrang langis sa mga pandigmang itak ninyo, mga latigo, buntot pagi at iba pang sandatang panlaban sa mga aswang. Pahiran na rin ninyo yung inyong mga katawan. Sige po, masusunod po Ka-Isme. Paring Goyo, humanda ka na at lalabas na tayo. Ikaw naman, Adering, sabihan mo yung mga kapitbahay natin at mga kamag-anak natin, ha? Kayo pala, Ka-Isme, ano naman po ang gagawin ninyo? Ako na may uuwi saglit at aakyat sa bundok para kumuha ng mga gamit ko at iba ko pang kailangan. Dito muna ako sa inyo makikitira hanggang tuluyan nating maihanda si Xander bilang isang antingero. Kailangan pa niya ng gabay at tulong ko Biglang sumingit si Xander nang may hudyat siyang natanggap na ibinulong sa kanya ng kanyang mutya. Sasamahan ko na po kayo, Lolo Isme. Yung pong ibinulong sa akin ng mutya ko Pwede ko raw kayong ihatid sa inyo na simbilis ng kidlat.
Ay, nako. Salamat naman sa mutya mo, iho. Oo nga naman. Sa kidlat nga pala yan kaya posibleng pakilusing ka nito na simbilis ng kidlat. Hahawak na lang siguro ako ng maigpit sa'yo, iho. At baka magkanta hilo-hilo naman ako. At nagkanya-kanyang kilos na nga sila. Wala pang 3 minuto ay nakarating na kagad sina Kaisme at Xander sa kubo na matanda sa tuktok ng bundok ng Sinapawan. Mabilis na nag-impake si Kaisme ng kanyang mga gamit. Makaraan ay bumalik din kagad sila sa barangay Balite. Pagbalik naman nila sa Balite ay nadatnan nilang nagkakagulo na sa buong baryo. Kaya pala ay pasurpresang umatake ang mga aswang sa gabunan. Lolo Isme, nagsisigawan po ang mga tao. Mukhang nariyan na po yung mga gabunan. Ay, umiilaw po pala yung medalyon ninyo. Saka, teka po. Napapikit ng mariin si Xander dahil nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya ng kanyang mutya sa loob niya. Maya-maya'y naglabas ang kanyang katawan ng parang maliliit na mga kidlat na panakanakang gumuguhit sa palibot ng kanyang katawan. At nang muli niyang idinilit ang kanyang mga mata, ay umiilaw na ang mga ito. Pagkaraan ay nawala rin. Sumunod ay may lumabas na mahabang parang latigong kidlat sa kanyang magkabilang mga kamay. Si Kaisme rin na may mariing napapikit matapos siyang makapa ang umiilaw niyang medalyon. May hudyat din siyang natanggap at pagdilat niya ng kanyang mga matay, isinagawa niya kagad ito. Dali-dali niyang hinaplos ang kumikidlat-kidlat na katawan ni Xander nang hindi napapaso o nakukuryente. Dumikit sa kamay ni Kaisme ang ilang munting mga kidlat. Pagkaraan ay ipinahid niya sa kanyang katawan ng mga yon. Bungad nito ay agad ding napalibutan ng munting mga kidlat ang buong katawan ni Kaisme. Muling pumikit ng mariin si Kaisme ng minsan pa. At pagdilat muli ng kanyang mga mata ay bigla ring may lumabas na latigong kidlat sa kanyang mga kamay na pares ni Xander. Ayos, Xander. Pwede na tayong makipaglaban sa mga gabunan. Tara na, at sigurado kong dihado ang mga kababado din niya. Pero sandali po, Lolo Isme. Kailangan din po nating mahawaan ng proteksyon nating mga kidlat, sina Itay at Inay, Ninong Goyo, at lahat ng mga pares nilang mandirigma. Ay, oo nga pala, iho. Ay sige, hahanapin kaagad natin sila. Pero habang hinahanap natin sila, hawaan na rin natin ang mga madaraanan natin mga kababaryo mo. Tuloy, tapusin na natin ang mga makakaharap nating mga gabunan. Ganun nga ang ginawa ni na Kaisme at Xander. Pero unay nabigla pa sila nang paglabas nila ng bahay ay lumantad kaagad sa kanila ang napakarami na nilang mga kababaryo na nalapa na ng mga gabunan. May ilang mandirigma ring nalapa na. Talagang dumanak ang dugo. Kaya naman ay galit na sinugod nila ang pagkabibilis kumilos ng mga gabunan sa paligid. Si Kaisme ay nararamdaman niya ang presensya ng mga gabunan kaya tansyado niya ang bawat paghato niya ng hawak niyang latigong kidlat. Bawat matamaan niyang gabunan ay napapaatungal at sandaling bumabagal ang kilos. At dahil sa pagkagulat sa lakas ng taglay nilang kapangyarihan, ay isa-isang nagsitakas sa mga ito palayo. Si Xander naman, sa tulong ng kanyang nabagong mga mata, ay matalas siyang nakikita ang kinaroroonan ng mga gabunan na sa pagkabibilis kumilos ay mahirap sundan ng normal na mga mata. Pero sa kanya ay mani-mani lamang. Kaya naman ay siguradong sigurado ang bawat paghataw niya ng latigo. At bawat matamaan niya ay talagang agad bumabagsak at nagkikikisay. Ito ay dahil higit na mas malakas ang taglay na kapangyarihan ng latigo niyang kidlat kaysa kay Kaisme. Hindi tinantanan ni Xander ang bawat mapabagsak niyang gabunan. Dahil dito'y wala silang ligtas hanggang sa umusok ang mga katawan ng mga ito at maging abo. Dahil nga sa lubang malakas na latigong kidlat ni Xander ay natakot ang mga gabunan na lumapit sa kanya. Iniiwasan siya ng mga ito pero patuloy pa rin ang kanilang pagsalakay sa mga tao. Umanda kayo sa akin, mga gabunan kayo! Uubusin ko kayo! Dumagungdong na parang kulog ang naging pagsigaw na yon ni Xander.
Kaya naman ay talagang natakot na ang mga gabunan. Tuluyan ng ipinasya ng mga ito na umurong. Ngunit hindi makapapayag sina Sander at Ka-Isme na makatakas pa sa kanilang mga kamay ang mga gabunan. Kaya naman ay tinangka nilang habulin pa rin ang mga ito. At tatakas pa kayo, ha? Hindi kayo maaaring makatakas. Ala, Sander, habulin natin sila. Kumapit kayo sa akin, Lolo Isme, at madali lang natin silang maabutan. Ngunit lalong pinaspasan ng mga gabunan ng pagtakas. Pero dahil mas mabilis si Xander, ay nagawa pa rin nilang mahabol ang mga gabunan. Matinding sagupaan ang nangyari. Hataw rito, hataw roon sina Ka-Isme at Xander ng mga hawak nilang latigong kidlat. Nagbagsakan ng ilang mga gabunan. Naging abo naman ng ilan. Hanggang sa isang bagay ang hindi inaasahan ni na Ka-Isme at Xander na ihaharap sa kanila ng natitira pang mga gabunan. Ha? Inay? Itay? Anak ng, paano nangyari yon? Nahuli pala ng mga gabunan sina Azan at Adiring at sila ang naisipan ng mga itong gawing panangga para hindi na sila tangkain pang habulin ni na Xander. Sina Goyo at ang mga kasama niyang mandirigma ay nakahabol na rin pala. Nang makita ni Goyo na hawak-hawak ng maigpit na mga gabunan sina Azan at Adiring, ay susugod na sana ito. Ngunit pinigilan siya ni Ka-Isme. Huwag mong takain si Bogod Gaya. Pigilan mo ang mga kasama mo. Kung susugod tayo, itutuluyan nila sina Azan at Adiring. Pero... Kung iniisip mong papatayin pa rin nila ang mga magulang ni Sander, nagkakamali ka. Alam ko ang iniisip nila, Goyo. Pananatiliin nilang buhay sina Azan at Adiring at patuloy nilang gagamitin panangga hanggat hindi nila kami natatalo ni Sander. Ang inay at itay ko, Lolo Isme. Ano pong gagawin natin? Sa gayon hahayaan lang muna natin silang makatakas, iho. Huwag ka mag-alala. Bubuo tayo ng plano para mabawi natin ang mga magulang mo. At tuluyan na ngang nagsitakas sa mga gabunan. Ngunit nang makita ni Xander na malungkot siyang nilingon ng kanyang mga magulang, ay talagang hindi siya makapapayag na tuluyan silang makuha. Tinangka ni Xander na muling sumugod, pero maigpit siyang pinigilan ni Ka-Isme at Goyo. Kaya naman ay wala nang nagawa si Xander kundi ang umatungal na lang ng iyak. Inay! Itay! Hindi! Hindi! Mula ng araw na yon na nakuha ng mga gabunan ng mga magulang ni Xander, ay ilang araw siyang nalungkot. Paiyak-iyak at hindi halos makakain. Nahirapan si Ka-Isme sa kanya. Mabuti na lamang at tinulungan si Xander ng enerhiya ng kanyang mutya. Kusa itong humihigop ng enerhiya mula sa paligid para kahit papaano'y hindi tuluyang manghina si Xander. Mula rin ng araw na yon ay hindi na ulit sumasalakay ang mga gabunan. Marahil ay bumubuelo o pinaghahandaan kung paano ko kontrahin ang ipinakitang kapangyarihan ng mutya ni Xander. Kailangan din sanang ihanda ni Ka-Isme si Xander, pero kailangan pa niyang hintayin na tuluyang makalimutan ng bata ang sinapit ng kanyang mga magulang. Kaya minabuti na lang munang gawin ni Ka-Isme ay umisip ng paraan kung paano mabilis na aaliwin si Xander. Minsan dumalaw si Goyo sa bahay ni Xander para kumustahin ng huli at sinamantala ni Ka-Isme ang pagkakataon. Goyo, maaari mo ba akong tulungan na may kinalaman kay Xander? Hindi ba inaanak mo siya? Ngayon panahon na para tumayo kang pangalawa muna niyang magulang. Ang totoo'y nahihirapan akong ibalik ang dati niyang sigla dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Kung magpapatuloy siyang ganyan, hindi ko siya lubusang maihahanda. Sigurado kung kaya rin hindi muna sumasalakay ang mga gabunan dahil naghahanda rin sila laban sa mga kapangyarihan ng mutya na ginaanak mo. Hindi muna sumagot si Goyo. Mataman muna niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Pasimple pa niyang sinugyapan si Xander na nagmumukmuk na naman sa isang sulok
habang nakalabing nakatanaw sa labas ng bintana. Tutulungan ko kayo, Kaisme. Ngunit sa isang kondisyon. Takang napasulyap muli si Kaisme sa mukha ni Goyo. Anong kondisyon naman? Naisip ko lang naman, Kaisme. Dahil sa ganyang kalagayan ni Xander, baka pwedeng ilabas niya muna yung batong mutya niya. Pasimpleng naningkit ang mga mata ni Kaisme sa naisip niyang ipinupunto ni Goyo. Sinubukan niyang sukatin ang kailaliman ng pagkatao ng kaharap. O tapos, ano? Tapos, isalin muna niyo sa akin. Isipin niyo na lang na pansamantalang ako muna ang tatayong tagapagtanggol ng mga kababaryo ko laban sa mga gabunan. Para naman kung sakaling bigla silang sumalakay, nakahanda kaagad tayo. Tulad niyan. Kung hihintayin pa natin si Xander, baka sa wala tayo pulutin. Punto ka naman, Goyo. Ang problema hindi na mapapalabas ulit kay Xander ang bagong mutya niya. Habang buhay na niyang daladala yon. Kung gustuin man niyang isalin sa iba, nasa kanya ng pagpapasya. Depende rin sa ibubulong sa kanya ng kanyang mutya. Isa pa, hindi ganon kabilis ang proseso ng pagsasalin tulad ng iniisip mo. Halatang medyo hindi nagustuhan ni Goyo ang kanyang narinig. Palihim niyang sinamaan ng tingin si Kaisme. Hindi muna siya ulit nagsalita. Nag-isip siyang muli. Hanggang sa mapansin niya ang suot na medalyon ni Kaisme. Ano kaya kung yung medalyon nyo na lang ang gawin kong kondisyon, Kaisme? Baka pwedeng ipamana nyo na yun sa akin. Palagay ko'y hindi naman nalalayo ang kapangyarihang taglay niya sa motyang bato ni Xander Natigilan doon si Kaisme at muling naningkit ang kanyang mga mata. Medyo napangiwi rin siya dahil sa nababasa niyang tunay na pagkatao ni Goyo. Matanong lang kita, Goyo, ha? Bakit gusto mong maging antingero? Bakit gusto mong magkaroon ng kapangyarihan? Bahagyang napatawa si Goyo sa mga tanong ni Kaisme. Wala naman po, Kaisme. Gusto ko lang maranasan ng tulad ng nararanasan nyo ni Xander. Tingin ko kasi nakakatuwa magtaglay ng medalyon ng mutya Ang totoo po niyan, noon ko pa pangarap makahanap ng mutya o medalyon. Ang kaso, parang hirap makahanap. Hindi naman sana ganoon kahirap mahanap ng tulad ng meron kami ni Xander. Ano bang sikreto nyo at madali lang kayo nagkaroon yan? Hindi naman sana sikreto yun Sadyang nasa pagkatao lang kasi natin yan. Mapili ang mga mutya o medalyon. May mga kwalifikasyon din silang kumbaga pinagbabasihan. Hindi basta-basta kung sino lang ang pinipili nila. Matapang naman ho ako. Magaling sa digmaan. Tumutulong sa nangangailangan. Bakit hindi po ako napipili? Matanong ko ulit, Goyo. Talaga bang kung tutulong ka sa tao kailangan pang may kapalit o kondisyon? Natigilan si Goyo. Parang nasupalpal siya roon ni Kaisme. Medyo napaismid nga siya bago muling sumagot. Hindi naman po masama ang mga kondisyon ko, Kaisme. Itutulong ko rin naman po sa iba at tutulong ko rin naman po sa sarili ko yun. Alam niyo naman sa panahon natin ngayon, ang mga tao hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya ganun na lang po ang ginagawa ko para naman po hindi gaanong masakit pagdating ng araw. Ganun pala. Naniningil ka kaagad ng kapalit. Hindi mo ba kayang tumulong ng bukal at walang hindi hintay na kapalit? Tuluyan ng natawa si Goyo. Bakit po ba ang dami niyong tanong, Kaisme? Kung ayaw ninyo sa kondisyon ko, madali lang naman po akong kausap Pero sige, titingnan ko pa rin po kung anong may tutulong ko sa inyo kay Xander na walang kapalit. Hindi naman sa ayaw ko, Goyo. Inaalam ko lang kung handa ka para sa medalyon ko. Pero kung gusto mo talaga makuha ito, bibigay ko naman sa iyo para lang tulungan mo ako kay Xander. Biglang nangislap ang mga mata ni Goyo. Talaga po? Ibibigay niyo yan sa akin? Mariing tumango si Kaisme.
Kaso may kondisyon din ako bago ko tuluyan tong bigay sa'yo. Ito para masiguro ko lang na tutulungan mo talaga ako kay Xander. Sige ho. Papayag po ako sa kondisyon nyo. Sabihin nyo lang kung anong tulong ba ang gagawin ko para kay Xander. Simple lang naman. Kailangan tumayo kang pangalawa niyang magulang. Kailangan lagi kang nasa tabi niya. Alam mo naman ang ugali ni Azan, hindi ba? Ipaparamdam mo kay Xander si Azan na parang nandyan lang sa tabi niya. Napaisip si Goyo. Tinatansya niya kung magagampanan ba niya yun. Parang ang hirap naman ho yata, Ka Isme. Sa sarili kong mga anak hindi ako makapagbigay ng sapat na panahon Sa kanya pa kaya? Wala na ho bang iba, Ka Isme? Yun lang naman ang kailangan ni Xander, Goyo. Ang maramdaman pa rin niya ang presensya ng isang magulang. Kayo, pwede naman kayo na lang ang tumayong magulang niyang pansamantala Bakit ipapasa pa ninyo sa akin? Pero mas antingero ang tingin niya sa akin, Goyo. Ninong naman ang tingin niya sa akin. Baka nakakalimutan nyo. Yun na nga Mas malapit ang ninong sa magulang kaysa sa akin na isang antingero. At hindi pa niya ako lubos na kilala. Di pares mo na matagalan niyang kilala. Malakas na napabugan ng hangin si Goyo. Sinyalis na hindi talaga niya gustong tumayong parang magulang ni Xander. Huwag na nga lang ho, Ka Isme. Ayaw ko ho ng kondisyon nyo. Pwede ko naman ho siguro makuha yung medalyon nyo sa ibang paraan pwede naman po akong magkaroon yan sa ibang paraan. Sa tinurang yun ni Goyo ay nakaramdam na ng kaba si Ka Isme. Alam niyang nadulas si Goyo at masama ang kutob niya roon. Kaya naman ay may ibang paraan siyang naisip. Alam kong gusto mo talagang magkaroon ng medalyon, Goyo. Sige, pwede naman kitang bigyan ng isang medalyon ng walang kondisyon. Pero saka ko pa may bibigay sa iyo kapag nakabalik na ako sa bahay o sa bundok. Sa ngayon hindi pa ako makakabalik doon dahil kailangan kong samahan dito si Xander. Palihim na kumislap ang mga mata ni Goyo sa mga sinabi ni Ka Isme. Agad nitong nakalimutan ang inisyal nitong naisip na may kinalaman kay Ka Isme at sa kanyang medalyon. Ganun po ba? Sige ho, ganun na lang. Hihintayin ko na lang na muli ka makabalik sa bahay mo, Ka Isme. Makakapaghintay naman po ako Basta ang usapan po natin ay usapan. Maliwanag po ba? Tumangutango naman si Ka Isme. Ngayon ay batid na niya ang talagang hilatsa kumbaga ng pagkatao ni Goyo. Samantala, ang naging pag-uusap na yun ni Ka Isme at Goyo ay hindi nakaligtas sa talas ng pandinig ni Xander. Yun ay kusang pinagana ng kanyang mutyang bato. Totoong nadagdagan ng lungkot niya nang mapag-alaman niyang wala pala talagang paki sa kanya o sa kanyang mga magulang ang ninong Goyo niya. Pero parang nabuhayan namang muli ang loob niya dahil kay Ka Isme na naisip niyang malalagay pa sa panganib sa kamay mismo ng kanyang ninong Goyo. Napabulong sa kanyang sarili si Xander. Ang ninong Goyo ko na yun. Ganun pala ang totoong pagkatao. Sarili lang ang iniisip. Manda ka sa akin, ninong. Hindi mo makakuha kay Lolo Isme ang kanyang medalyon. Ipapatikim ko sa inyo ang sarili mong gawain balang araw. Nang sumunod pang mga araw ay unti-unti nang nakakabawi ng sigla si Xander. Siyempre ay natuwa roon si Ka Isme. Pero may isang bagay na walang kamalay-malay kapwa sina Ka Isme at Xander na talagang siyang dahilan ng biglang pagbilis ng kanyang pagbabalik sigla. May isang nilalang na gumagabay sa kanya, ang espiritu ng batang si Ara na kay dadlang rin ni Xander. Si Ara ang sumisipsip ng enerhiya sa kapaligiran at inihahatid yung kay Xander sa pamamagitan ng kanyang mutyang bato. Siya rin ang kusang nagpapalakas ng mga pandaman ni Xander sa tuwing kailangan. Katunayan ay siya ang espiritong nasa batong mutya na kumakausap kay Xander. Isang gabi ay nanaginip si Xander at sa panaginip niya ay kasama niya si Ara. Sino ka?
Bakit nandito ka sa panaginip ko? Matamis nang umiti si Ara kay Xander. Naroon sila sa isang madilim-dilim na lugar na panakanakang naliliwanagan ng pagguhit ng mga kidlat mula sa di kalayuan. Hindi pamilyar kay Xander ang lugar na kinaroroonan. Basta napansin niyang may ilang mga anino sa paligid na gumagalaw-galaw. Ako nga pala si Ara, Xander. Pasensya na kung ngayon lang ako nagpakilala sa'yo. Ako ang espiritong dahilan kung bakit nabuo ang mutsyang batong nasa loob mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ngunit tinalikuran lang ni Ara si Xander. Lumakad palayo at unti-unting nilamon ng dilim. Pagkaraan ng ilang saglit ay muling narinig ang tinig ni Ara. Ipapakita ko sa'yo, Xander, para maintindihan mo. Ito ang sinapit ko. Muling gumuhit ang malakas na kidlat. Bunga nito'y sumaboy ang liwanag at isang senaryo ang lumantad sa harap ni Xander. Naglabasan sa paligid ang maraming gabunan na pagkapapangit at talagang nakakatakot ang mga itsura. Parang nakakasayahan ang mga ito at mga nakangiting nagsisiatungalan at nag-uungulan. Lantad ang kanilang madidilaw at nagtutulis ang mga ngipin. Nagtutuluan pa ang mga laway. Sa gitna nila'y may isang parang entabladong bato at sa ibabaw nito'y may isang nakatayong pagkalaki-laking gabunan. Marahil ay yun ang kanilang pinuno. Ang pinunong yun ay may karga-kargang isang parang walang buhay na nilalang. Hindi yun maaninagan ni Xander sapagkat natatabingan ng dilim. Malakas na sumigaw na parang dagundong ng kulog ang pinunong yon, saka binuhat pa itaas ang karga-karga nitong nilalang. Isang mahinang kidlat ang gumuhit mula sa kalangitan. Nalantad tuloy sa likuran pala ng pinuno ay may napakalaking dibulto ng isang parang demonyong pula na may mahabang sungay at nagbabagang mga mata. Nakatihaya ang malalaking mga kamay nito na parabang nanlilimos ng mailalagay rito. Nang sa wakas ay ilagay ng pinunong gabunan sa mga kamay ng demonyong ribulto, ang walang buhay na nilalang ay muling gumuhit ang matalim na kidlat mula sa kalangitan. Sa wakas din ay nalantad sa paningin ni Xander ang itsura ng nilalang na yon. Yung pala ay isang alay o handog. Walang iba kundi si Ara mismo. Napatakip si Xander ng kanyang bibig nang kamuntikan na siyang mapasigaw. Nakita kasi niyang mabilis na naglabas ang pinuno ng mga gabunan ng isang matalim na espada at walang sabi-sabing kagad nitong itinarak yon sa tiyan ni Ara. Hindi pa nakontento sa bumulwak na masaganang dugoy, winakwak pa ng pinuno ang tiyan ni Ara. Kasunod noon, ay parang walang anumang hinalukay nito ang mga laman loob ni Ara at nang mahanap ang pakay ay bigla nitong binaltak ang dugo ang puso ni Ara. Madagundong na humalakak ang pinuno ng mga gabunan habang iwinawagayway sa ere ang puso ni Ara. Makaraan ay inialay nito yon sa nakabukang bunganga ng ribultong demonyo. May kung anong kapangyarihan pala ang ribultong yon. Ano pat mabilis nitong nahigop ang puso ni Ara. Parang mga ulol na nagdiwang ang mga gabunan. Bawat isa sa kanila ay parang nalagyan ng enerhiya mula sa pusong alay ni Ara. Biglang nagbagang kulay pula ang kanilang mga mata na paris ng ribultong demonyo. Sa gitna ng nag-uulol na pagdiriwang ng mga aswang na gabunan, ay isang matalim na kidlat pang muli ang gumuhit mula sa kalangitan. Ngunit ang kidlat na ito ay kakaiba. Parang may sariling buhay na pinatamaan nito ang wakwak na katawan ni Ara at nilamon itong buo hanggang sa mawala. Dahil dito'y nagulat ang mga aswang, lalo na ang pinuno. Halatang hindi nila inaasahan yon. Galit na umatungal ang pinuno ng mga aswang. Makaraan ay mabalasik na iginalagala nito ang paningin sa paligid na parabang may hinahanap.
Nang walang ano-ano'y bigla itong bumalik sa kinaroroonan ni Xander at galit na tinitigan siya at natakot siya. Nang susuguri na sana siya'y biglang may humila sa kanya at inakay siyang kumaripas ng takbo. Si Ara. Nagpakalayo-layo kung saan sina Xander at Ara. Nang wala ng mga gabunang umahabol sa kanila'y tumigil silang sobrang hinihingal. At na makabawi naman sila sa pagod ay nagsalita si Ara. Ganon ang sinapit ko, Xander, mula sa kamay ng sarili kong ama. Sarili niyang anak ay inialay niya sa dinudiyos niyang demonyo. Nabigla naman doon si Xander. Ibig sabihin, itay mo ang pinuno ng mga gabunan? Oo, Xander. At isinumpa ko siya nung araw mismo na painumin niya ako ng tasang may lason. Sabi ko, babangon akong muli para ipaghiganti ang aking sarili. Sumumpa ako sa ngalan ng Diyos na kokontra sa dinudiyos ni Ama. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha ko ng kidlat at nabuo ang iyong mutyang bato. Napanganga si Xander sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa isinalaysay ni Ara. Kung ganun, ikaw pala ang bumubulong sa akin noon pa man? Tama ka, Xander. Ako nga. Ikaw ang pinili ko dahil kaparehas kitang bata. Hindi ko pinili ang matatanda dahil nawalan na ako ng tiwala sa kanila. Papagsamantala sila. Nananamantala sila sa kahinaan at kamusmusan ng mga batang katulad natin. Isa pa, mas puro ang lakas nating mga bata at mas malinaw tayong mag-isip kesa sa kanila. Sumang-ayon doon si Xander, pero may isa siyang tanong kay Ara. Matanong pala kita, Ara. Isang gabunan ka, di ba? Bakit hindi ka yata katulad nila na masama? Napangiti si Ara sa tanong na yun ni Xander. Hindi naman kasi lahat ng gabunan ay masama. May ilang pa ring mas pinipili ang maging mabuti at mamuhay na tulad ng mga tao. Katulad lang din ng isang mabuting puno na nagkakaroon din ng ilang bulok na bunga. Sa kaso ko ay baligtad. Ang ama kong pinuno ay sobrang sama. Pero ako na anak niya ay tutol sa mali niyang mga ginagawa. Tulad na lang ng pag-aalay ng sarili niyang mga anak. Ang totoo ay marami na siyang naging anak sa iba't ibang babaeng gabunan at inalay niya sa Diyos niyang demonyo. Nakabuntis din siya ng ilang babaeng tao at balak na rin niyang pati sila ay ialay. Ang sama nga talaga ng iyong tatay, Ara. Walang kasing sama. Kaya isinumpa ko siya. Wawakasan ko ang masasama niyang gawa kasama ng lahat ng mga kalahi kong masasamang mga gabunan. Tutulungan kita, Ara. Galit din ako sa mga gabunan eh. Kaya rami na nilang napatay na mga kababaryo ko. Tapos pa nahuli nila yung mga magulang ko. Isa pa nga pala yan, Xander. Kaya nagpakilala na rin ako sa'yo para magtulungan tayo laban sa masama kong amang pinuno at para mabawi natin ang mga magulang mo. Ano na ngayon ang gagawin natin? Panahon na para matutunan mo ang lahat ng kapangyarihang tinipon ko sa mutyamong bato. Isa-isa na nating ilalabas. Makakatulong mo si Lolo Isme. Ang totoo, pati kapangyarihan niya'y nakopya ko at pwedeng isanib sa iba mo pang kapangyarihan. Tsaka may isang bagay pa pala na nasa sayo na kailangan mong malaman. Ha? Isang bagay na nasa akin na dapat ko pang malaman? Ano yun? Hindi ko pa muna pwedeng sabihin sa'yo ngayon dahil baka mabigla ka. Tsaka ko nasasabihin sa'yo. Sa ngayon, ang importante munang tutukan mo ay ang pagpapalabas natin ng lahat mong kapangyarihan. Kailangan nating magmadali. Kailangan maunahan natin sa paghahanda ang kampo ng ama ko. Kung mauunahan nila tayo, kawawa ang mga taga-baryo. Malamang na magiging sobrang babangis na nila. Kapag nag-alay kasi sila ng batang gabunan sa Diyos na demonyo, ay lalo silang lalakas ng lalakas. Sigurado kong marami silang iaalay ngayon. Ganun ba? Sige, kakausapin ko kagad si Lolo Isme. Ibalik mo na ako sa dati kong malay. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Sige, pero dahil kilala mo na ako, pwede na rin ako magpakita sa'yo kahit hindi sa panaginip. Isa pa ay nasa loob mo na rin naman ang espiritu ko. Kinabukasan ay masigla ang naging gising ni Xander dahil sa naging laman ng panaginip niya ng nagdaang gabi.
Naunahan pa niya ng gising si Kaisme. Nang maalala nga niya ang plano nila ni Ara, ay naisipan niyang gisingin na kaagad si Kaisme. Batang ito, kaya aga-aga pa'y nagigising ka na. Saka teka, anong meron at kay aga mo namang magising? Hibala pati at parang ang sigla mo ngayon. Nakangiting napapakamot ng buhok si Sander. Nakausap ko po kasi yung espiritong nasa loob ng mutya ko, Lolo Isme. At alam niyo ba, may pangalan po siya eh. Pangalan? At ano raw ang pangalan ng espiritu sa mutya mo? Ara po ang pangalan niya, Lolo. Si Ara po palang dahilan kung bakit nabuo itong mutya. Bumangon na po kayo at ikukwento ko sa inyong lahat ng tungkol sa kanya. Dalian niyo po. At magtitimpla na rin po ako ng makakapi natin. Wala nang nagawa si Kaisme kundi ang sumunod na lamang. Napapailing siya habang pinagmamasdan ang papalayong si Xander. Ang batag yan, oo. Kailan lang parang lantang halaman na sobrang malulungkutin. Ngayon naman parang sinapian ng naglalandi ang kabayo. Hindi mapakaling unggoy pala. Teka, paano pala ang itsura na naglalandi ang kabayo? Ay nako, ewan. Makabangon na nga. Nang pareho na silang nasa salas habang nagkakape, ay ikinuwento ni Xander kay Kaisme ang kwento ng naging buhay ni Ara at kung paano nabuo ang mutsyang bato ng talim ng kidlat. Matapos ang pagkukwento ni Xander, ay manghang-mangha si Kaisme. Hindi siya makapaniwalang may ganun pa palang background story ang paglitaw ng isang mutya. Lalo na nang napag-alaman niyang si Ara pala ay hindi isang normal na tao. Isa pa pala siyang gabunan. Hanep naman na yung naging buhay ni Ara, iho. Hindi ko akalaing pwede rin palang pagmula ng mutya ang buhay ng isang elemento ng dilim. Isang gabunan pa, ha? Hindi naman siya nagdududa ako, Xander. Posible rin naman talaga yan. Pero talagang komplikado pala. At ang kinalabasan pa talagang isang napakalakas na mutya. Sakang ipinagtataka ko pa, ha? Paano hindi nadidetekta ng medalyon ko ang enerhiya ng gabunang espiritu ni Ara? Hindi alam ni Xander ang sagot sa tanong na yon ni Kaisme. At sakto naman ng sandaling yon ay may mensahe sa kanya si Ara. Lolo Isme, si Ara raw po ang sasagot sa tanong ninyo. Sana raw po huwag kayong mabibigla dahil magpapakita na ho siya sa atin. Ora mismo ay unti-unting lumitaw ang malausok na espiritu ni Ara sa harap ni Kaisme at Xander. Medyo nahihiya pa itong tumingin at ngumiti kay Kaisme. Magandang araw po, Lolo Isme. Ay, magandang araw naman. Ara, iha. Ikaw pala ang espiritong nasa loob ng mutya ni Xander. Pero bakit nga hindi kita nadidetekta bilang negatibong enerhiya ng medalyong ko? Kasi po ay positibo na po ang aking enerhiya. Wala naman pong mutsyang may negatibong enerhiya, hindi po ba? Ang totoo po ay hustisya ang hinihiling ko at paghihiganti na rin sa kasamaan ng ama kong pinuno at sa ginawa na rin niya sa akin. Naikwento na naman po sa inyo ni Xander ang kasaysayan ko, hindi po ba? Tumangutango si Kaisme bilang pagsang-ayon sa tinuran ni Ara. Ang nangyayari pala ngayon sa ating tatlo isang kolaborasyon. Pinagsama-sama tayo para labanan ang kampo ng iyong ama, Ara. Nangangahulugan lang ito na hindi rin talaga ganong kadaling talunin ng iyong ama. Tulad ng nalaman ko sa kwento ng buhay mo, may dinidiyos na demonyo ang ama mong pinuno ng mga gabunan at isa ka sa dating naging alay. Sa tuwing mag-aalay siya ng sarili pa niyang anak, lumalakas ang kapangyarihan nila. Tama ba? Tama po kayo, Lolo Isme. Isa pa nga po yun sa kailangan nating magawa ng paraan. Kailangan makopya natin ang kanilang kapangyarihan, lalo na po ang sa aking ama. Pinakamakapangyarihan po ang aking ama. Siya po ang pinakamahirap nating makakalaban. Tama. Kaya habang maaga, kailangan na nating kumilos.
Hindi pa nga pala tuluyang napapalabas ni Xander ang lahat ng kapangyarihan ng mutyang bato mo, Ara. Yun muna ang tutukan natin siya ngayon. Eksakto po, Lolo Isme. Yun nga po mismo ang plano namin ni Sander at kailangan po namin ng tulong nyo. Walang problema sa akin, mga iho at iha. Kung tungkol kay Goyo, ako nang bahala sa taong yon. Hindi natin yung mapagkakatiwalaan, Xander. Kaya binabalaan kita, ha? Mag-iingat ka sa pakikisalamuha sa ninong mong yon. Nagiging negatibo na ang pagkakadetekta ko sa kanya. Nararamdaman ko rin nga po yon, Lolo Isme. Kaya yung naging usapan nyo dati ay hinayaan kong marinig ni Sander. O siya, kumilos na tayo. Ihanda ka na namin ng lubusan, Xander. Samantala, ng araw ding yon, ang ninong Goyo ni Xander ay lihim na nagpunta sa Sinapawan. Mag-isa niyang pinuntahan ang bahay ni Ka Isme sa tuktok ng bundok roon. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi naman makakawiro na matandang huklubang yun Uunahan ko na siya bago pa naman niya ako maisahan. Kukuhain ko yung kanyang iba pang medalyon. Magiging makapangyarihan na rin ako sa wakas. At kapag naging makapangyarihan ako na magiging pinuno ng baryo namin, pati na rin ng hukbo ng mga mandirigma. Si Azan hahayaan ko na lang siguro sa kamay ng mga gabunan. Bakit ko pa siya ililigtas? Siya ang karibal ko para maging susunod na pinuno ng hukbo namin. Ano ko, tanga? Pasensya na lang siya at minala siya. Ngunit nang makarating si Goyo sa kubo ni Ka Isme, ay nagulat siya nang madatnan niya roon ng matandang antingero. Nasa labas ito at inaasikaso ang mga tanim nitong gulay. Kaisme, paano? Akala ko ba hindi kayo makakapunta rito at sasamahan nyo sina Xander? Bakit narito kayo bigla? Matamis na ngumiti si Ka Isme kay Goyo. Yung klase ng ngiting noon lang niya nasilayan sa mukha ng matanda. Simple lang, Goyo. Dahil alam kong pupunta ka rito. Pangit naman kung walang sasalubong sa'yo rito, hindi ba? O siya, ano na nga palang pakay mo rito sa bahay ko? Medyo nagtaka si Goyo nang parang nalimutan na ni Ka Isme ang kanilang usapan dati. Pero inisip na lang niya na siguro ay nag-uulyanin lang si Ka Isme. Kaisme naman nakakalimutan nyo na ba yung usapan natin na ibibigay nyo sa akin ng iba pa ninyong medalyon? Sabi nyo kapag nakauwi na kayo rito. Kaya naisipan ko pong agahan na lang yung pagpunta at ako na lang sana ang maghahanap at kukuha Ang kaso, naririto na po pala kayo Iniwan na ho pala ninyo si Xander sa kanila. Hindi po ba siya delikadong mag-isa ron sa balite? Bahagyang tumawa si Ka Isme. Bagay na ipinagtaka na naman ni Goyo. Ang totoo'y kanina pa niya napapansin na parang kakaiba si Ka Isme. Ikaw ang mas delikado rito, Goyo. Dahil mag-isa ka lang na pumunta rito. Ang lakas din talaga ng loob mo, ano? Hindi halatang atat ka sa kapangyarihan. Pero siya, madali na natin ang lahat at marami pa tayong kailangang ihanda. Matutulungan mo ba ako? Sabihin mo lang ang kondisyon mo at ibibigay ko sa iyo kagad. Alam ko naman kung tutulong ka kailangan palaging may kapalit, di ba? Nangislap ang mga mata ni Goyo habang medyo napapailing. Iba na nga talaga ngayon si Ka Isme, pero naisip niyang mabuti pang samantalahin na lang niya. Nasabi ko naman sa inyo dati mga kondisyon ko, Kaisme. Bakit ang dali nyo makalimot? Basta, yung uling usapan na lang po natin ang tuparin nyo Ibigay na nyo sa akin yung iba pa ninyong mga medalyon. Yung ba? Narito ba yun sa loob ng kubo ko? Napakunot ang noo ni Goyo. Lalo na nang mapansin niyang wala nga palang suot na medalyon si Ka Isme. Teka ho, Kaisme. Nasaan po pala yung suot nyong medalyon? Nako. Iniwan ko muna kay Sander at nabibigatan akong dalhin Ay sige na, huwag mo nang alalahanin pa yon. Heto't ibibigay ko na talaga sa iyo yung iba kong medalyon. Ang kailangan lang humawak ka ng maigpit sa mga kamay ko
Pagkatapos ay pumikit ka ng mariin at uusal ako ng dasal sa Diyos nating demonyo, Diyos natin sa langit. Natigilan si Goyo at medyo nagduda nang marinig niya ang katagang demonyo. Pero inisip na lang uli niya na nagkamali lang talaga ng pagbigkas si Kaisme. Isinaksak na lang niya sa isip na isang antingero si Kaisme. Wala naman sigurong antingerong maglilingkod sa demonyo. Yun na nga, sinunod na lang ni Goyo ang utos sa kanya ni Kaisme. Nasasabik niyang hinawakan ng hindi niya maintindihan kung malamig o mainit na mga kamay ni Kaisme. Pagkaraan ay mariin siyang pumikit at hinintay mag-usal ng dasal si Kaisme. Hindi maintindihan ni Goyo kung anong dasal ang sinasambit ni Kaisme. Tunog Latin kasi ito pero parang hindi naman Latin. Ganun pa man ay hindi na yun importante sa kanya. Yung mga medalyon na mapapasa kanya pagkatapos ng dasal ang iniisip niya. Matapos ang hindi niya maintindihang nararamdaman sa kanyang paligid at matapos nga ang dasal, ay nagsalita ulit si Kaisme. Pagbate, Goyo, ngayon ay pwede mo nang idilat ang iyong mga mata. Pagdilat ni Goyo ng kanyang mga mata at nang igala niya ang paningin ay hindi na niya alam kung nasaan siya. Pabalik kina Kaisme, Xander at Ara sa Baryo Balite. Sa kasagsagan ng pagpapalabas nila ng mga kapangyarihan ni Xander ay biglang natigilan si Kaisme nang may kakaibang enerhiya siyang nararamdaman. Bigla nga siyang nahinto habang may kung anong